Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2731 Ano ang hitsura niya? Sally. Sumimangot si iCardi at umiling bilang pagtanggi, hindi. Sigurado ka na ba? Kilala mo ba ang lahat ng Abyss Witch? Tanong ni Yefan. Pang-iinis ni iCardi na may halong panghahamak, mukhang hindi mo talaga maintindihan, ano ang demonyo sa kailaliman at kung ano ang mangkukulam sa kailaliman. Paano? Nagtataka si Yefan. Sa ating mga demonyo, ang mga matataas na antas ng demonyo lamang ang kwalipikadong maging mga hari ng demonyo. Mayroong ilang mga lahi ng mataas na antas ng mga demonyo, tulad ng mga dragon, masasamang Diyos, mga demonyo sa kailaliman, maharlikang itim na duwende, sinaunang elemento ng mga demonyo, at ating mga fallen angel, at iba pa. Mataas na antas ng mga demonyo sa mga tuntunin ng talento, ang tatlong lahi ng masasamang Diyos, kalaliman ng mga demonyo at mga demonyong dragon ay may ganap na mga pakinabang. Dahil kung ito ay pisikal na lakas o demonyong lakas ng kaluluwa, ang tatlong lahi ng demonyong ito ay likas na hindi nagkakamali. Gayunpaman, kung gusto mong maging maalamat na Demon Emperor, ang tanging makapangyarihang demonyo na pinag-iisa ang lahat ng mga demonyo, ay hindi lamang kailangang ipanganak sa isang mataas na antas ng demonyo. Bagamat imposibleng i-verify ang kasaysayan ng mga demonyo, mayroon lamang 2 demonyong emperador na lumitaw sa mga alamat, ibig sabihin, ang demon ng ganap na simula. Ang Dragon King, at kalaunan ay ang Queen of Thousand Faces. Ang 2 Devil Emperors na ito, ang isa ay ang pinakamakapangyarihang dragon ng 9 na kapigatian sa mga high-level na dragon, at ang isa pa ay isang bihirang adult Abyss Witch sa gitna ng Abyss Demons. Ito ay tulad ng isang alamat na ginagawang ang mataas na antas ng demonyong dragon at ang katayuan ng bruha sa kailaliman ay lalong marangal sa mga demonyo, at dinaig pa ang masamang Diyos. Gayunpaman, dahil sa mataas na antas ng demonyong dragon, ang Abyss Witch ay napakahirap magparami, hindi umabot sa 2 ang bilang ng mga digit. Kaya, mahirap makipagkumpetensya sa medyo malaking bilang ng masasamang Diyos. Dahil din sa alamat ng demonyong emperador na nilikha ng mataas na antas ng demonyong dragon at ng Abyss Witch, lahat ng iba pang matataas na antas na demonyo ay magiging mas mapagbantay laban sa 2 malalaking angkan na ito. Bahagi ng dahilan kung bakit napaka-target ng ating 7th Demon King ay ang ating 7th Kingdom ay ang tanging kaharian na pinangungunahan ng Abyss Demons. Iyong iba pang mga demonyong hari, para pigilan ng Abyss Witch na bumangon muli, natural na kailangan munang lamunin ang kaharian ng Abyss Demon. Inilahad ni iCardi ang kanyang mga kamay, ngayon ay dapat mong maunawaan kung bakit sinabi ni General Ben na talagang wala, tama ba? Tunay na maraming demonyo sa kailaliman, ngunit mahirap para sa pamilya ng Abyss na magkaroon ng mga babaeng demonyo na perpektong nagmamana ng kanilang mga talento. Kaya, Abyss Witch, mabibilang mo ito gamit ang iyong mga daliri. Natigilan si Yefan, hindi niya talaga inaasahan iyon, akala niya ay isang malaking clan ng Abyss Demon, at ito pala ay isang lahi na may malubhang kawalan ng balanse sa pagitan ng mga lalaki at babae. Anong ibig mong sabihin? Abyss Witch, at ordinaryong Abyss Demon, may malaking gap. Natural lang yan. Ang pinakamakapangyarihang punto ng pamilya ng demonyo sa kailaliman ay ang kakayahang manipulahin ang mga particle ng demonyo. Iyan ang pinakadalisay at pinakamakapangyarihang anyo ng kapangyarihan ng demonyo, ang enerhiya ng lahat ng mga demonyo noong sila ay unang ipinanganak. Masasabing hindi ito ang enerhiya ng eroplano ng Taiyuan, ngunit ang kapangyarihan ng Primordial Plane, ang master ni Hongmeng na lumikha ng ating mga demonyo. Maaaring dahil ang orihinal na demonyo sa kailaliman ay pinalaki mula sa unang mangkukulam, kaya laging may mangkukulam na maaaring manipulahin ang mga particle ng demonyo. Nakakalungkot lang. Mababa ang birth rate ng Abyss Demon family, at mas bihira pa ang mga mangkukulam. Gayunpaman, ito ay maaari ring para sa balanse, pagkatapos ng lahat, ang adult Abyss Witch ay masyadong nakakatakot. Ayon sa alamat, hindi kailanman kinuha ni Qianmian, ang reyna ng Abyss, ang sinumang nasasakupan sa labanan pagkatapos niyang opisyal na maging adulto. Huminga lang siya ng malalim at bamantong hininga, at hinaypan ang buong mundo na pinamamahalaan ng katamtamang laki ng Protoss, ganap na binura ang isang grupo ng Protoss na sinusubukang mag-udyok ng digmaan mula sa eroplano. Maaaring wala kang ideya tungkol dito, ang tinatawag na medium-sized na mundo ay isang mundo na hindi bababa sa 2 beses na mas malaki kaysa sa iyong prehistoric na mundo. Hindi mapigilan ni Yefan na mamangha, kung pumikit siya at nakinig, tiyak na iisipin niyang nagyayabang ang taong ito. Sa isang hininga, hinaypan niya ang 2 Honghuang. Ito ba ang sinabi ng mga tao? Kahit demonyo ka, masyadong exaggerated ito. Gayunpaman, kailangang maniwala si Yefan na totoo ang sinabi ni iCardi. Dahil ang taong ito ay mukhang hindi na kailangang magyabang tungkol sa iba pang mga lahi ng demonyo, at si iCardi ay hindi kailangang magsinungaling sa kanya. Ang point is, nung nagsalita si iCardi, he still sighed with emotion, not like a lie. Napakalakas. Kung gayon, saan napunta ang 2 demonyong emperador ninyo? Nagtambol si Yefan sa kanyang puso. Hindi siya dapat nasa eroplanong ito. Medyo nakakatakot iyon. Ang 2 Devil Emperors ay parehong maalamat na mga demonyo.
Sila ay nasa loob ng daan-daang libo, kahit milyon-milyong taon na. Down the legend. Maaaring matagal nang pumasok ang dalawa sa isang mas mataas na eroplano, o maaaring napunta sila sa isang malayong hindi kilalang mundo, paano natin malalaman? Sabi ni iCardi. Sa kabutihang palad. Siya nga pala, patuloy mong sinasabi na ang edad ng Abyss Witch ay napakahalaga para sa adult Abyss Witch. Hindi ba ito nauugnay sa cultivation talent? Kakaibang sabi ni Yefan. Mali ka, walang alam na tao. Mapang-uyam na sinabi ni iCardi, Diyos ng Espada, pagkatapos makakita ng napakaraming demonyo, hindi mo ba naiintindihan ang kahalagahan ng pagkakaiba ng lahi? Sumimangot si Yefan at walang sinabi. Ang isang tunay na makapangyarihang lahi ay hindi nangangailangan ng pagsisikap. Upang kayong mga tao ay makabisado ang orihinal na kapangyarihan, kailangan ninyong maasa, talento, pagkakataon, at napakaraming elemento. Ngunit ang dahilan kung bakit kaming mga demonyo ay mas malakas kaysa sa iyo ay dahil ang aming talento ay maaaring makabisado ang orihinal na kapangyarihan. At sa aming mga demonyo, ang pinakamakapangyarihang bruhang abyss ay hindi na kailangan pang magsanay. Abyss Witch, kailangan lang lumaki. Ang pag-aaral, paglilinang, ang mga ito ay walang kaugnayan sa kanila. Dahil hanggat gusto nilang makalusot, siguradong makakalusot sila. Ang tanging kalaban nila ay oras. Ang kanilang adulthood ay magiging napakabagal, ngunit kapag sila ay naging matanda na, sila ay hindi na magagapi sa Taishi Plane. Ngumisi si iCardi at nakangiting sinabi. Ngayon ang ikapitong kaharian, bagaman sa isang ganap na kawalan, mayroon lamang 4 na madiskarteng powerhouses. Ngunit alam mo ba kung bakit napakaraming sundalo at sundalo ang handang maging tapat sa kanyang kamahalan na si Asmodeus? Handang ipagsapalaran ang lahat para maglingkod sa kaharian. Walang dahilan, maraming demonyo ang naghihintay na lumaki ang bruhang kalaliman, si Prinsesa Gloria. Hanggat kaya nating panghawakan ang huling sandali, kahit si Tartarus na lang ang natitira sa mundo. Prinsesa Gloria, na lumago sa isang sapat na antas, ay magkakaroon ng pagkakataon na ibalik tayo, at maging ang ikapitong kaharian sa unang kaharian. Ang isang bruha sa kailaliman, kahit na hindi pa siya ganap na lumaki, ay sapat na upang magdala ng mga himala. Tuwang-tuwa si Yefan nang marinig niya ito. Hindi nakakagulat na si Sally ay gumawa ng ganoong kabilas na pag-unlad, at hindi pa siya nakatagpo ng anumang mga bottleneck sa kanyang paglilinang. Ayon kay iCardi, si Sally ay malamang na sanggol, lamang noon, kung hindi siya napigilan ng lupa. Ang talent of the race, ang laki ng gap, wala talagang masabi. Kung ikukumpara sa karaniwang tao, ang angkan ay napakahusay, kumpara sa karaniwang angkan, ang 4 na pangunahing angkan ay napakahusay. Gayunpaman, kumpara sa mga demonyong ito, ang angkan ay karaniwan. Kailan makarating ka sa Abyss Witch, hindi mo na kailangan pang magkumpara. Hindi kailangan mag-practice ng mga tao, kailangan lang lumaki, tapos crush ka, walang kwenta ang galit. Parang, may mga taong ipinanganak sa harap ng podium, kailangan mo lang tumangkad, umakyat para makatanggap ng award. Napakakapangyarihan ng Abyss Witch, kung matuklasan. Siya ng mga demonyong hari ng ibang kaharian, dapat gusto na niyang palayasin siya, tama ba? Nang maisip ito ni Yefan, lalo siyang nag-alala para kay Sally. Natural lang iyon, sa katunayan, higit sa 70% ng mga mangkukulam sa kailaliman ay inuusig hanggang mamatay ng iba't ibang hari ng demonyo bago sila umabot sa pagtanda. Napakakaunting mga mangkukulam sa kailaliman na naitala mula noong sinaunang panahon, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay ang mga nangungunang pag-iral sa kasaysayan ng mga demonyo. Bagamat hindi nila naabot ang antas ng Demon Emperor ng Reyna ng Thousand Faces, sila rin ang pinakamalakas na demonyo noong panahong iyon. Ang pinakamalakas na kaharian ng demonyo. Medyo irritable si Yefan, mas malakas ang bruhang abyss, mas mapanganib si Sally. Hindi ko alam kung anong nangyari sa babaeng to, hindi naman aksidente yun di ba? Sandali. Biglang may naisip si Yefan, at nagmamadaling nagtanong, ang iyong Prinsesa Gloria, ang mangkukulam ba? Kamukha niya. Kabanata 2732 ang kasal. Naiinip na sinabi ni iCardi, ano ang layunin ng pagtatanong mo ng marami? Gaano kamahal si Prinsesa Gloria, paano mo ito mapag-usapan ng basta-basta? Huminto. Kinuha ni Yefan ang kanyang mobile phone at gustong maghanap ng larawan ni Sally Ye. Pero sa isang tampal sa noo, nakalimutan kong wala pala akong original na mobile phone. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinawagan ni Yefan si Chu Yunyao. Xiao Yao Yao, may litrato ka ba ni Sally Ye? Sa database mo. Sa simula, ang database ni Chu Yunyao ay naglalaman ng malaking halaga ng data sa mundo, at walang garantiya na mayroon ding personal na impormasyon.
Sinubukan lang magtanong ni Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na naroon ito. Ipinadala ni Chu Yunyao ang body test form ni Sally Ye na may 2 pulgadang larawan sa ulo ni Sally Ye. Noon sa Earth, magkasamang nakipagtulungan si Sally Ye at ang iba pa sa mga alien invaders. Regular silang gagawa ng ilang pisikal na eksaminasyon at paggamot, ngunit nag-iingat sila ng mga record. Look, kilala mo ba ang babaeng ito? Ibinigay ni Ye Fan ang larawan kay iCardi. Si iCardi ay nag-aatubili noong una, ngunit sinulyapan lang ito, ang kanyang mga mata ay tumirik, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Prinsesa Gloria. Ang puso ni Ye Fan ay nanginginig, at siya ay tuwang-tuwa. Talaga. Ang estratehikong antas ng general ng kailaliman ay ipinadala ni Sally. Ang tanga ko talaga, galing sa lupa ang pangalang Sally Ye, napakayabang ng demonyo, siguradong hindi niya itutuloy ang pangalan sa lupa. Lumalabas na, nakabalik na siya ngayon sa Demon King at naging isang prinsesa. Ang buong Seventh Devil Kingdom ay naghihintay para sa kanyang paglaki. Sa ngayon, ito ay ligtas. Ikaw, saan mo nakuha ang larawan? Bakit may picture ni Prinsesa Gloria? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni iCardi. Upang maprotektahan ang prinsesa, sa katunayan, sa ika-7 kaharian, ilang mga general ng demonyo lamang ang nakakaalam kung ano ang hitsura ng prinsesa. Sinundan din niya si Sazam sa palasyo, at pinalad na nakilala niya ang prinsesa minsan. Ang mga ordinaryong demonyo, kahit nasa Crimson Peak ng Tartarus, marami ang hindi nakakaalam kung ano ang hitsura ng prinsesa. Huwag kang mag-alala tungkol dito, gayunpaman. Ito ay isang maliit na relasyon. Hindi nang ahas si Ye Fan na magsabi ng totoo, lalo pat ipaalam sa mga tagalabas ang tungkol sa ugnayan nila ni Sally Ye. Dahil, kung may mga taong gustong saktan si Sally Ye, maaari nilang gawin ito mula sa kanyang panig, na maaaring magdulot ng banta kay Sally Ye. Mula sa huling pagkakataong nagpadala ng demonyo si Sally Ye para sumagip, makikita na inaalagaan pa rin ni Sally Ye ang kanyang sarili. Kaya lang ang utu-uto na babaeng ito. Dahil nasa panganib ang Seventh Kingdom, ayaw ba niyang makilala siya? Nahulaan na ni Ye Fan ang 7, 8 sa kanyang puso. Gulat na gulat ang mga mata ni iCardi, at bagamat puno siya ng pagkalito, hindi siya naglakas loob na magtanong. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga mata ni Ye Fan, halatang mas binigyan niya ng pansin kaysa dati. Kung gusto kong makita si Prinsesa Gloria, paano ako pupunta? Tanong ni Ye Fan. Ang mga maliliit na lugar tulad ng Honghuang ay hindi maaaring direktang i-teleport sa Tartarus, maliban kung may espesyal na permit mula sa isang hari ng demonyo o isang general ng demonyo sa antas ng strategic. Kung gusto mong pumunta sa Tartarus, kailangan mong pumunta sa fortress level na mundo, at pagkatapos ng pagsusuri, maaari kang mag-teleport dito. Ngunit, gusto mong makita si Prinsesa Gloria, masyado kang maraming iniisip. Maliban na lang kung ipatawag ka ng Diablo o ng prinsesa, kung hindi. Walang sino man ang maaaring magkusa upang mahanap ang prinsesa. Ang prinsesa ay naninirahan sa pinakamahigpit na binabantayang Crimson Peak, ikaw kung itulak mo ng husto, hahanap ka ng sarili mong paraan. Sabi ni iCardi. Napakagulo. Nabalisa si Ye Fan. Kung kampo ng kalaban, baka piliin talaga niyang lumusot. Pero sa bagay, pamilya naman ni Sally Ye, at hindi magandang makasakit ng tao. Ngunit tila walang paraan upang makipag-ugnayan kay Sally Ye sa pamamagitan ng ibang paraan. Pakiramdam ko noon ay nasa malayo ako, at maaaring pigilan ang mga iniisip ko sa aking puso. Pero ngayon, sa wakas alam ko na kung nasaan siya, at parang torrent ang iniisip ko, at hindi ko mapigilan. I desperately want to see her, kahit maikling bati lang, to see if she's okay. Pagkatapos ng lahat, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi pa sila naghiwalay ng ganoon katagal. Kilala mo talaga si Prinsesa Gloria? Tanong ni iCardi matapos mag-isip sandali. Sinulyapan ito ni Ye Fan, bakit, kung alam mo, may paraan ba? Kung makapagbigay ka ng ebidensya, sundan mo ako para makita si Lord Sazam, Lord Isasim, na isang strategic powerhouse, matutulungan kitang ipasa ito. Impormasyon, hanggang sa tuktok ng pulang-pula. Kung makita ka man ng prinsesa o hindi, hindi natin ito makokontrol, mungkahi ni iCardi. Bakit bigla kang naging mabait? Posible bang gusto mong maging relationship person at mapalapit sa prinsesa? Ngumiti si Ye Fan. Ako. Si General Ben ay nagmungkahi lang, kung ayaw mo, si General Ben ay walang sinabi, sabi ni iCardi na namumula ang mukha. Natawa si Ye Fan at biglang napagtanto na sa katunayan, ang mundo ng mga tao at mga demonyo, marami sa mga mundo, ay magkatulad. Sa kasong ito, makikipag-chat ako kay Sazam sa oras na iyon, salamat sa iyong panukala ngayon. Hindi. Bahala na kayo, bilasan nyo na at tapusin na ang usapin dito, umalis na lang kayo kasama si General Ben, medyo nollikot din si iCardi. Tumango si Ye Fan, walang problema, ngunit may isa pa, gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Anong problema? Wala akong masyadong alam tungkol sa mga demonyo. Mayroon bang paraan para mabilis kong maunawaan ang sitwasyon ng mga demonyo at ang sitwasyon ng 7 pangunahing hari ng demonyo? Ngayong alam na ni Ye Fan ang ika-7 kaharian kung saan matatagpuan si Sally, ngayon ay hindi maganda ang sitwasyon.
Gusto ng ibang mga demonyong hari na harapin si Sally Ye at pigilan siya sa paglaki, kaya natural na hindi makatayo si Ye Fan. Bago yun, kailangang malaman ni Ye Fan ang impormasyon ng iba't ibang demonyo. Saglit na nag-isip si Icardi at sinabi, maaaring hilingin ng general na ito sa kanyang mga nasasakupan na mangolekta ng ilang makademonyong literatura para sa iyo, ngunit kailangan mong matutunan ang mga salita sa iyong sarili. Walang problema, masayang ngumiti si Ye Fan. Pagkatapos magpaalam kay Icardi, bumalik si Ye Fan at nagkaroon ng pribadong pagpupulong kasama ang mga babae. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol kay Sally Ye, lahat ay nasa sabik. Sabihin ko lang, paano tayo magiging napakaswerte sa pagkakataong iyon? May isang demonyong hamarang kay Yeshuangguang para sa atin, ito pala ay si Sally Ye. Tuwang-tuwang sabi ni Xiao Ziner. Talagang salamat kay Sally Ye, kung hindi. Magdurusa ang asawa, Xingzhou, at Ziner, sabi ni Nayan Rujiao. Ganito pa rin si Sister Sally Ye, tahimik kaming tinutulungan sa likod niya, pero sobrang pressure siya. Gaya ng sinabi ni Brother Ye Fan, si Sally Ye, bilang isang abyss witch, ay lubhang mapanganib sa eroplano ng Taishi, napakaraming hari ng demonyo ang gusto kong patayin siya, pag-aalala ni Wu Yeshu. Kaya, kailangan nating maghanap ng paraan para matulungan si Sally Ye, sabi ni Ye Fan, nakatingin kay Su Qingzhou. Sumimangot si Su Qingzhou, tingnan mo ako, kahit na hindi ako sumasang-ayon sa pakikialam mo sa alitan ng Demon King, ngunit. Si Sally Ye ay nakipag-away ng magkatabi sa atin sa loob ng napakaraming taon, nalampasan na niya ang kanyang mga kamag-anak at tinulungan si Sally Ye, handa din ako, huwag lang magulo. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, iyan ang desisyon. Kapag nakuha ko ang impormasyon ng demonyo, pag-aaralan ko ito. Ngayon, ayusin muna natin ang kasal ng pangalawang anak. Kinabukasan, abala si Ye Fan at ang mga babae sa paghahanda para sa kasal ni Ye Hang at Ji Wenyo. Kahit simple lang ang binili, marami pa rin ang dumating. Bilang panganay na kapatid, natural na kailangang lumahok si Ye Fan. Sa simula, ito ay para lamang sambahin ang langit at lupa, upang makumplito ang kagandahang asal, ngunit dahil sa pagbabalik ng Diyos ng Espada, napakaraming tao ang nagkataong bumisita, ngunit ito ay mas masigla. Pagkalipas ng 2 araw, sa maaliwalas na kapaligiran, opisyal na naging mag-asawa sina Ye Hang at Ji Wenyo. Habang binabasbasan ni Ye Fan at ng mga babae ang bagong kasal, nakaramdam sila ng kaunting buntong hininga sa kanilang mga puso. Paalis na sila, hahanapin si Ankh, at hahanap ng paraan para makilala si Sally Ye, na humaharap sa iba't ibang hindi inaasahang panganib. Kapag iniisip ko ang mga iyon, ang mainit at maligaya na mga kasalan sa harap ko ay nagiging lubhang mahalaga. Kabanata 2733 Magic Dragon. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, kinuha ni Ye Fan ang mga babae at nagpaalam sa kanyang pamilya. Kahit na sila ay labis na nag-aalala at nag-aatubili, si Ye Wangto, ang kanyang asawa at ang iba pa ay alam na ito ay imposible, kaya maaari lamang nilang sabihin kay Ye Fan na magpadala ng liham sa pamilya upang iulat ang kaligtasan. Dahil masyadong mababaw ang cultivation ni Mumumo, hiniling ni Su Qingzhou sa kanya na patuloy na manatili sa Xuanyuan City, para makapagsanay siya ng may kapayapaan ng isip at hindi nasa panganib. Si Mumumo ay medyo nag-aatubili noong una, ngunit nang maglaon ay nalaman niyang nakakausap niya si Ye Wanqing ng maayos, kaya pumayag siya. Agad na pumunta si Ye Fan at ang iba pa sa teleportation array kasama ang isang grupo ng mga demonyo tulad ni Icardi. Ang teleportation array ay itinayo sa lokasyon kung saan orihinal na matatagpuan ang City of Innocence. Ang lokasyong ito ay nasa gitna ng prehistoric world na naiintindihan. Sa ngayon, ang nakapalibot na lugar ng teleportation array ay ang hukbo ng Demon King ng Seventh Kingdom, at ang mga pangkalahatang monghe noong sinaunang panahon ay lumalayo sa lugar na ito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Ye Fan kay Icardi sa tabi niya habang naglalakad siya patungo sa Blackstone Pillar sa harap ng teleportation formation na parang isang templo. Cresto, dahil mayaman ito sa iba't ibang minahan ng kristal at may malaking bilang ng mga demonyong kristal, tinawag din itong Crystal Valley. Isa itong kuta na pinagtutuunan ngayon ng pansin ng ating nahulog na legion sa pagbabantay. Si Lord Sazam ay kasalukuyang nakatalaga doon upang ipagtanggol laban sa army ng 5th Demon King, sabi ni Icardi. Sa labas ng teleportation array, agad na dumating ang mga fallen angels upang suriin ang iba't ibang impormasyon. Mayroon ding ilang mga demonyo na nag-teleport mula sa ibang mga mundo. Lahat sila ay mga inapo ng 7th Demon King. Una, kailangan nilang magbigay ng impormasyon ng pagkakakilanlan, at pangalawa, kailangan nilang bayaran ang pera ng 7th Kingdom upang maipadala. Sa daan, natuklasan ni Ye Fan na hindi lahat ng demonyo ay pumupunta rito para manloob. Ang ilang mga demonyo ay mukhang mga negosyante, o kahit na mga turista, at napaka-friendly. Bakit, may dapat bang ikagulat? Hindi maiwasang magtanong ni Icardi nang mapansin niya ang pagbabago sa mga mata ni Ye Fan. Wala lang, may nakita lang akong mga demonyo, na medyo iba sa naisip ko, sabi ni Ye Fan. Ang ating mga demonyo ay ang mas matataas na lahi ng eroplano ng Taishi. Ang mga sibilisasyong mayroon kayong mga tao ay hindi nararapat na banggitin kumpara sa aming mga demonyo. Pagmamalaki ni Icardi. Nagkibit balikat si Ye Fan at hindi nag-abalang makipagtalo sa kanya.
Sa katunayan, marahil tulad ng sinabi ni Icardi, ang antas ng sibilisasyon ng mga demonyo ay mas mataas kaysa sa mga tao. Sa iba't ibang mga aktibidad ng sibilisasyon ng tao, ang mga demonyo ay lumitaw ng mas maaga, ngunit sila ay talagang umunlad noon pa man. Para lang sa mga tao sa mas mababang eroplano, imposibleng iugnay ang mga demonyo sa mas matataas na sibilisasyon. Sa pakikinig sa lahat ng uri ng alamat at kwento, iisipin mo na ang dyablo ay mabangis at masama, at ang alam lamang ay pagpatay ng uhaw sa dugo. Upang maipadala ito ng maayos, kailangan din ni Yefan at ng kanyang partido na magparehistro at mag-apply para sa isang dokumento ng pagkakakilanlan. Dumating ang ilang tao sa isang magandang pulang gusali sa tabi nito. Tartalos Office Hall. Sinasabi na sa bawat mundong pinamumunuan ng Demon Lord, magkakaroon ng ganoong opisina. Ang isang malaking estatwa ng isang gwapong lalaki, na itinayo sa gitna ng bulwagan, ay ang ikapitong dyablo na si Asmodeus. Normally speaking, kung hindi ka mananampalataya, kailangan ng maraming effort para mag-apply para sa Seventh Kingdom Pass. Sa pagkakataong ito, dadalhin ka ng general na ito upang gawin ito, at makakatipid ka ng maraming oras. Dapat swertehin ka ng pat-ago, sabi ni Icardi. Napangiti si Yefan na nakakahiya, sa pag-aakalang magagawa ng taong ito ang pagkilala. Dahil ang buong pamilya ay kailangang gawin ito, talagang tumagal ng maraming oras upang makakuha ng higit sa 100 crystal card. Medyo natahimik din si Icardi sa pagkaladkad ni Yefan sa kanyang pamilya, ngunit hindi naman masama ang lakas ng mga babae, kaya tinatamad siyang magsabi ng kahit ano. Lumapit sa pinto ng teleportation array, iniswipe ang crystal card, at lahat ay pumasok. Mukhang tuwang-tuwa si Sister Yunyao, bihirang makitang tuwang-tuwa si Sister Yunyao kapag naglalakbay siya sa labas, nakangiting sabi ni Shilanyo. Si Chu Yunyao ay talagang nagtrabaho ng husto sa lahat ng paraan. Pagkatapos ng lahat, ang iba't ibang teknolohiya, gusali, at kagamitan ng demonyo ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Maraming detalye ng teleportation array na ito ay iba sa pangatlong hari ng demonyo. Tila ang bawat hari ng demonyo ay may sariling natatanging teknolohiya laban sa pagnanakaw. Mukhang nakapasok na tayo sa eroplano ng Taipei, at marami tayong dapat matutunan, nakangiting sabi ni Ji Wanqing. Iyan ay kawili-wili, kung makukuha ko lamang ang blueprint ng teleportation formation ng Seventh Kingdom. May tinutukan si Chu Yunyao. Nagmamadaling tumanggo si Yefan, naiintindihan ko, kapag nakita ko si Sally Ye, tutulungan kita kaagad. Noon lamang tumanggo si Chu Yunyao ng may kasiyahan. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon para sa isang grupo ng mga tao na mag-teleport, ito ang unang pagkakataon na tutulungan sila ng isang demonyo na mag-teleport. Dahil dito, ayaw ng lahat na manatili sa ring, at dapat silang magkahawak kamay at magkasamang magpadala. Kahit medyo kinakabahan ako, naging maayos naman ang buong proseso. Kapag madilim, kapag maliwanag na muli, iba na ang tanawin. Ang makulay at masungit na mga lambak ay puno ng iba't ibang mineral sa unang tingin. Umuungol ang hangin sa bundok, at napuno ng alikabok ang langit. Mayroong malaking bilang ng mga gusaling hugis fire na itinayo sa paligid ng bakanteng espasyo, na halatang ibang-iba sa mundong nakita na ni Yefan at ng iba pa. Kahit na sa pamamagitan lamang ng pakiramdam ng amoy sa hangin, maaari mong makita ang iba't ibang mga sangkap. Si Cresto ba ito? Mukhang desyerto, sabi ni Ning Zimo. Tingnan mo, may 8 araw sa langit. Sabi ni Wu Ye. Anong araw? Ito ang pinagmumula ng liwanag ng mundong ito, tiyak na hindi ito araw, sabi ni Ling Yue. Ang konsentrasyon ng primordial na kapangyarihan sa mundong ito ay tila mas mataas kaysa sa Hongwang, sabi ni Xiao Ziner. Kung tutusin, ito ay isang fortress level na mundo. Ang Hongwang ay isang maliit na mundo lamang, at ang hukbo ng Demon King ay hindi talaga ito gusto, nakangiting sabi ni Yefan. Biglang, isang grupo ng mga nahulog na anghel tulad ni Icardi, na ipinadala, ay mukhang lubhang mapagbantay. May mali. Itinaas ni Icardi ang kanyang kamay at sumigaw, alerto ang lahat. Kumunot ang noo ni Yefan, anong problema? Hindi dapat masyadong desyerto ang lugar na ito ang teleportation center ni Cristo, dati ang dami natin marami rin ang dumarating at umaalis na mga material vendor, kahit gaano pa kakaunti ang tao, ang dyablo ang responsable sa operasyon ng teleportation array. Dapat nandoon, ngunit ngayon ay wala kahit isang multo, ito ay tiyak na isang aksidente. Pinagpawisan ako ng malamig. Sumimangot si Yefan at nagpadala ng voice transmission sa mga babae, na hinihiling na bumalik sila sa ring. Hindi gaanong nagsalita ang mga babae, at mabilis na nawala sa lugar. Bago malaman ang sitwasyon, kung mananatili sila sa labas, maaari lamang itong magdulot ng pabigat kay Yefan. Nagulat si Icardi, nasaan ang pamilya mo? Hindi ito ligtas, hayaan silang iwasan ito. Alam mo ang space magic. Natarante si Icardi dahil hindi niya napansin ang anumang pagbabago sa enerhiya. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yefan, ngunit nawasak ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, pinalakas ang kanyang kamalayan, at nagsimulang makakita sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, nahanap na ni Yefan ang problema. Mula rito, sa radius na 100 milya, mayroon talagang malaking bilang ng mga tropang demonyo ang tinambangan.
Ang mga dragon na hayop na may kakaibang demonyong aura, hindi ba sila ang hukbo ng iyong ikapitong kaharian? Tanong ni Yefan. Ano? Natuklasan mo ba ang Magic Dragon? Namutla si Icardi, tapos na, ito na ang ikalimang hari ng demonyo na sumalakay kay Kristo. Chapter 2734 na Treasure Stealing Goblin. Hindi natarante si Yefan. Kung tutusin, nakita na niya ang lahat ng uri ng malalakas na hangin at alon, at nakatagpo siya ng lahat ng uri ng masamang eksena. Hindi mo ba sinabi na ang iyong mga strategic level na demonyong general ay nagbabantay dito? Bakit nawala ang mga teleportation formations? Si Master Sazam ay talagang nakagarrison dito, ngunit kung nawala ito sa nakalipas na 2 araw, natural na wala tayong paraan para malaman. Sa takot na lahat ng nangyari dito ay biglang, kailangan nating makipag-ugnayan kay Lord Sazam sa lalong madaling panahon. Sabi ni Icardi, at inilabas ang communication tool ng isang demonyo, na isang bato na parang itim na kristal. Matapos ipasok ang kapangyarihan ng Diablo, isang runang kumislap. Malinaw, ang mga tool na tulad nito ay hindi gagana kung ikaw ay masyadong malayo. Gayunpaman, kung sila ay nasa parehong mundo, dapat silang makakonekta, na katulad ng komunikasyon sa radyo. Lord Sazam. Ako si Icardi. Bumalik ako, kamusta ka na? Icardi, bumalik ka na ba? Isang labord, medyo magnetic voice ang nagmula roon. Biglang nangyari ang insidente, at walang paraan para sabihin sa iyo ang tungkol sa sitwasyon dito. Si Grandet ng 5th Demon King's Army, kasama ang kanilang Flying Wing Army, ay sumalakay sa amin sa isang dragon flying boat. Mali ang impormasyong nakuha namin noon. Mayroong isang maliit na tagapagtanggol ng mundo na nagtaksil sa amin at nagbigay ng kaganhawahan para kay Grandet. Nawala ang teleportation array, at kami ay nasa kuta ng Wangshan. Ubo. Sir, kamusta? Narinig ni Icardi ang pag-ubo at nagmamadaling nagtanong. Okay lang ako sa ngayon, pero pinagplanuhan ako ni Grandet at nataman ako ng lason niyang dragon. Kailangan ko ng kaunting oras para makabawi. Icardi, makinig, mag-isip ng paraan para ma-activate ang teleportation formation, bumalik sa Tart Arrows, at maghanap ng mga reinforcement. Ngayon umaasa sa ating lakas, hindi natin kayang harapin ang lumilipad na pakpak na hukbo ni Grandet, tayo na. Utos ni Sazam. Ngunit kahit na bumalik tayo sa Tart Arrows, wala nang ibang tropa maliban sa mga gwardya ng Demon King na nagbabantay sa Scarlet Peak, at ang ibang mga estratehikong antas ng demonyong general ay may mga gawaing militar sa kanilang mga kamay. Ito ay isang bagay na pagpapasya ng kanyang kataas-taasang hari ng demonyo. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Si Icardi ay tumingin sa sakit at kailangang sumang-ayon, oo. Matapos putulin ang komunikasyon, agad na inutusan ni Icardi ang kanyang mga subordinate na pumunta sa console ng teleportation array at maghanda upang bumalik sa teleportation ng Tart Arrows. Gusto mo talagang bumalik? Malamang na naunawaan ni Yefan ang sitwasyon at sinabing, natatakot ako na kung talagang maghahanap ka ng reinforcements, hindi na makapaghintay ang iyong Panginoong Sazam. Ang kabilang partido ay hindi nagmamadaling sirain ang teleportation formation. Dalawa lang ang dahilan. Una, naghihintay sila ng mas maraming tao na magmumula sa lambat, at pangalawa, hindi sila nag-aalala na may darating ka pang mga reinforcement. Malamang na manipis ang militar ng iyong 7th Kingdom. Ito ay isang bukas na sikreto, hindi ba? Namula si Icardi, ano ang gusto mong gawin ni General Ben? Iniligtas ni Lord Sazam ang buhay ko at tinulungan ako, at sinundan siya sa loob ng 30,000 taon. Ayaw ko bang suportahan ako? Ngunit ang kabilang partido ay si Grandet. Ang kapatid ng ikalimang Demon King na si Gerd, ang Demon Dragon Clan, isang strategic powerhouse. Ang kanyang Flying Wing Army, sa ikalimang Devil Army, ay maaaring may rank sa nangungunang 3. Sa pagkakataong ito, malinaw nilang pinlano ang pag-ataking ito sa loob ng mahabang panahon at nagulat kami. Kung ito ay isang normal na labanan, hindi man lang tayo mahuhuli ng teleportation formation at maputol mula sa channel ng suporta. Hindi sa banggitin. Hayaang lasonin ni Grandet si Lord Sazam. Ang kabilang partido ay dumating na handa, gusto mo bang dalhin ko ang dosenang mga sundalong ito, isang maliit na pangkat, upang mamatay? Tayo na ngayon ang pag-asa ng nahulog na Legion, kailangan kong bumalik at humingi ng suporta sa kanyang maharlika. Mayroon ka lamang 4 na madiskarteng antas sa kabuuan. Ngayon na ang isa ay nasugatan, ang iba pang 3 ay dapat na mas mahirap na makatakas. Pagbalik mo sa Tart Arrows, sino ang gusto mong imbitahan para harapin ang mga strategic level na dragon dito? Natatakot ako na ang Demon King na si Asmodeus ay personal na dumating upang harapin ang dragon na ito, tama ba? Nakangiting sabi ni Yefan. Nanlabo ang mga mata ni Icardi, at halatang wala siyang maisip na ibang posibilidad. Ito ang kahalagahan ng estratehikong antas. Ang salitang, diskarte, ay lalo nakitang-kita sa panahong ito. Nakita ko kayong mga demonyo. Ng mga material na iyon, bagaman hindi lahat ng mga ito ay nabasa. Ngunit naaalala ko na kung ang Demon Lord mismo ang kumilos, nangangahulugan ito na ang isang Demon Lord ay umamin na ang kanyang kaharian ay humihina.
Sa oras na iyon, dahil sa kawalan ng tiwala sa Demon King, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay lubos na mababawasan, sa gayon ay magpahina sa lakas ng Demon King at sa buong kaharian ng mga demonyo. Halos lahat ng demonyong hari na nawasak ay nagsimula sa pakikipaglaban ng maaga. Sa madaling salita, kung ililigtas ni Asmodeus si Shazam, ang ikapitong hari ng demonyo ay maaaring magwakas ng maaga, mahinahong sabi ni Yefan. Kung gayon, ano ang maaari kong gawin? Naagrabyado ang sinabi ni Icardi, kung talagang oras na para hilingin sa kanyang Royal Highness Asmodeus na kumilos, ano ang maaaring gawin? Sa sandaling ito, isang nahulog na anghel na nakikipag-ugnayan sa console ang sumugod upang magulat. General Icardi, nawasak ang external transmission function ng teleportation array. Kailangan natin ng oras para ayusin ito. Ano? Ikadi. Mapula ang mukha ni, at ang kanyang blonde na buhok ay mapuputi na. Haha. Pinapapasok lang ang mga tao, ngunit hindi pinapalabas ang mga tao, anong paraan para isara ang pinto at talunin ang demonyo, nakangiting sabi ni Yefan. Maaari ka pa ring tumawa. Nakatingin si Icardi sa walang laman na kalye, at sinabing, alam mo ba kung bakit walang laman dito? Dahil ang Flying Wing Army ay binubuo ng iba't ibang antas ng Magic Dragons. Ang mga nasa gitnang antas at mababang antas na mga demonyong dragon ay hindi magtitipid ng kahit kaunting dugo, at lahat ng mga kaaway na papatayin nila ay lalamunan sila kaagad. Ang mga demonyong namatay dito ay pumasok na lahat sa tiyan ng Flying Wing Army. Kung hindi tayo makaalis, kung gayon, kakainin tayong lahat. Ngumiti si Yefan. Bakit kayo tuwang-tuwa, dahan-dahan kayong nag-aayos ng teleportation array dito, pupuntahan ko at tingnan kung kumusta ang inyong Panginoon Shazam. Natigilan si Icardi, anong ibig mong sabihin? Ikaw, pupunta ka ba sa kuta? Tama, Flying Wing Army, babantayan at haharapin ko ito. Sabihin mo sa akin kung saan ang kuta. Iilan na lang ang strategic grades na hindi na masisira pa. Napabuntong hininga si Yefan. Sword God, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang kabilang partido ay, alam na alam ko. Hindi mo na kailangang banggitin pa, wala ka namang magagawa, di ba? Agad na pinutol ni Yefan ang salita ng ibang partido at nagbabala, sa tuwing maaantala ka ngayon, mas mapanganib ang iyong Panginoong Shazam. Ang mukha ni Icardi ay hindi sigurado, ngunit walang ibang pagpipilian sa sandaling ito. Maniniwala lang ako sa taong baliw na ito sa harapan ko. Emperor level sword intent. Bagamat hindi ko pa ito nakikita, maaari itong lumikha ng mga himala. Kahit na, magandang ipagpaliban ito ng ilang sandali. Nandoon ang kuta. 70 demon miles, ngunit natatakot ako. Iyon ang lugar kung saan nakadeploy ang pinakamabibigat na tropa. Tinuro ni Icardi gamit ang isang kamay at same time na sinabi. Bilang. Pagkasabi niya nito ay bigla siyang nakarinig ng mga dagandong at bugzo ng hangin na nagmumula sa buong paligid. Iba't ibang kulay ang nakita ko. Daan-daang lumilipad na may pakpak na dragon na may iba't ibang anyo o kakaiba, o mabangis, malaki at maliit ang laki, na nagpapalabas ng kapangyarihan ng mga demonyo, ang lumipad patungo sa teleportation formation mula sa lahat ng direksyon. Hindi maganda. Dahil hindi tayo lalabas, gagawin ito ng Flying Wing Army ng maaga. Agad na binunot ni Icardi ang kanyang espada, ibinuka ang kanyang mga pakpak kasama ang isang grupo ng mga Fallen Angel, at nagplanong lumaban. Ngunit sa pagharap sa gayong pagkakaiba sa lakas, alam nilang lahat na naghihintay na lamang silang mamatay. Iyon ang Treasure Goblin, tama ba? Si Yefan, sa kabilang banda, ay may maluwag na ekspresyon, at itinuro ang mga totem na may tatak sa mga lumilipad na may pakpak na dragon. Ito ay isang maliit na demonyo na may isang sako sa kanyang likod, at siya ay mukhang tuso. Tama, iyan ang Haring Sakam, ang tanda ni Gerd ng Hari ng Demonyo, ang mga magnanakaw ng kayamanan. Parang palasyo ng Haring Sakam na Hari ng Demonyo, Dragon Cave, ba yun? Kayamanan. Kung may pagkakataon, gusto ko talagang makita. Si Yefan ay nag-click sa kanyang dila, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit, at sa parehong oras siya ay lumulutang na sa hangin. Ipagpatuloy ang pag-aayos ng teleportation array, itong maliliit na dragon, hahawakan ko. Kabanata 2735 Minaliit. Nakita ni Icardi na kikilos na si Yefan, bagamat sa tingin niya ay halos braso ito ng lalaki, ngunit walang dahilan para pigilan ito sa ngayon. Kung tutusin, kung walang mag-antala ng oras, tiyak na hindi nila mapipigilan ang napakalakas na Demon Dragon Army. Karamihan sa mga lumilipad na may pakpak na demonyong dragon ay mababa ang antas, at ang ilan ay nasa gitnang antas, ngunit ang pangangatawan ng pamilya ng demonyong dragon ay likas na mahusay, kaya hindi ito madaling pakitunguhan. Gayunpaman, ang mga nasa gitna at mababang antas na mga demonyong dragon na ito ay kulang sa karunungan, at ang kanilang mga ugali ay madaling ma-stimulate. Maaari mo silang pukawin, at pagkatapos ay lumaban sa paikot-ikot na paraan, nakakaantalan ng oras. Tumulong si Icardi na magkaroon ng ideya, umaasa lang siyang magkakaroon si Yefan ng higit pang hold sandali para maayos nila ang teleportation array. Higit pa, hindi niya inaasahan. Ngumiti lang si Yefan sa kanya nang walang pakialam, pagkatapos ay inihagis ang kanyang mga pakpak ng dragon at bumilis sa kalangitan.
Naramdaman ang panggigipit na dala ng mga demonyong dragon na ito, winasak ni Yefan ang kanyang sword intent matapos isagawa ang double disintegration. Sa isang iglap, nag-alab ang Black Sword Intent at Golden Dragon Flame mula kay Yefan. Gitling. Ang pamimilit ng isang Emperor level na Sword Intent ay kumalat. Kasama nito ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada, tulad ng mga umiikot na bulalakaw, na pumupuno sa kalangitan. Nang makita ang sitwasyong ito at naramdaman ang sword intent ni Yefan, si Icardi at isang grupo ng mga fallen angel ay na-refresh lahat. Lalo na ang layunin ng itim na espada, na puno ng lahat ng uri ng negatibong emosyon, tulad ng hininga ng isang napakalalim na kailaliman. Talagang ginawa nitong, nahihiya, ang mga nahulog na anghel na ito. Paano ginagamit ng taong eskrimidor na ito ang enerhiya na mas maitim kaysa sa hitsura ng kanilang mga demonyo? Malinaw, ang pamimilit na ito ay naging sanhi ng lahat ng lumilipad na may pakpak na mga dragon na matigilan sandali, at ang takot at pagkabalisa ay nahayag sa mga mata ng iba't ibang mga dragon. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, mayroong isang ganap na kalamangan sa bilang, at ang utos na kanilang natanggap ay upang sirain ang lahat ng mga kaaway dito, kaya natural na hindi sila outres. Umuungol. Gitling. Sa pamumuno ng ilang malalaking middle level na demonyong dragon, daan-daang demonyong dragon ang naglunsad ng opens iba kay Yefan. Nakita ko ang mga dragon na nagsimulang huminga ng hininga ng dragon mula sa malayo. Ang turkesa na makamandag na hininga ng dragon, ang dilaw-pulang apoy na hininga ng dragon, ang asul at puting malamig na hininga ng dragon. Bagamat ang iba't ibang dragon breath na ito ay magkakaiba sa laki, bilis at hugis, lahat sila ay purong primordial power. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit, tulad ng daan-daang dragon, na naglalarawan sa kalangitan bilang isang malaking larawan ng purgatorio. Si Icardi at ang isang grupo ng mga fallen angel ay mukhang sobrang pangit. Kung hindi para kay Yefan na makaakit ng firepower sa hangin, ang wave ng dragon breath na ito ay ipapaputok sa kanila. Mahirap isipin kung paano sila mabubuhay sa karagatan ng hininga ng dragon. Tapos na, wala nang pagkakataon para sa tug of war. Ikinalulungkot ni Icardi na nawala ang isang eskrimidor na antas ng emperador. Sa kalangitan, bagamat kalmado ang puso ni Yefan, ang kanyang mga mata ay nakatutok. Kahit na naiintindihan ni Yefan ang mga batas ng eroplano, hindi siya nang ahas na pakialaman ito. Napakaraming bagay sa mundo ng Diablo na hindi niya maintindihan. Isang hanggal na maliitin ang kaaway kung tumaob ang kanal. Higit pa rito, ang powerhouse ng eroplano, na magagamit lamang ang batas ng eroplano, ay hindi nangangahulugan na hindi ito masasaktan ng orihinal na kapangyarihan. Tila masasaktan pa rin ng malamig na armas ang mga taong marunong gumamit ng baril, dahilan. Kaya, ang magandang depensa ang unang elemento. Kasing sarap ng tubig. Matapos mawala ang mabigat na sword intent, ang pitch black liquid sword intent ay naging bola ng tubig na mahigpit na bumabalot kay Yefan. Emperor Dragon Sword Treason. Libu-libong lumilipad na espada ang bumuo ng mas matatag na double protection sphere sa loob. Sa ganitong paraan, kahit na ang ilang hininga ng dragon ay lumampas sa likidong sword intent sa panlabas na layer, sila ay haharingan ng lumilipad na espada sa loob. Para sa mga laso na iyon, hindi masyadong nag-aalala si Yefan, ang kanyang pangangatawan, pati na si Longyan, ay dapat na makatiis. Boom! Gitling! Pagkatapos ng dagandong na tumagal ng ilang segundo, isang napakalaking energy shockwave sa kalangitan ang nag-udyok sa buhangin sa lupa. Si Icardi at ang isang grupo ng mga fallen angel ay agad na nadisgrasya. Wala silang panahon para pakialaman ang sinakripisyo na si Yefan. Sa digmaan ng Diablo, ang pagkamatay ng isang master ay isang instant na bagay, at ito ay hindi nakakagulat. Mabilis nilang inilabas ang kanilang mga sandata, nagbabalak na lumaban sa kanilang daan palabas. Ngunit sa sandaling ito, isang pagsabog ng dagandong ng dragon ang maririnig sa kalangitan. 8 higanteng lumilipad na sword dragon na may mga kaluluwa ng dragon at nagninangas na itim na gintong apoy ng dragon ang umungal sa lahat ng direksyon. Ito, hindi siya patay. Natigilan si Icardi. At ang sumunod na eksena ay hindi sila nakaimik. Tumayo si Yefan sa hangin, naghihintay na makalapit ng husto ang grupo ng mga lumilipad na dragon. Sa oras na ito, nakikita na ang distansya ay sapat na malapit, pagkatapos na alisin ang bilangguan ng espada sa isang iglap, ang lumilipad na espada ay napalitan ng 8 Desolate Demon Dragon. Bagamat ang ilan sa mga lumilipad na may pakpak na demonyong dragon na ito ay mas malaki kaysa sa mga Stegosaur, ang kanilang mga laman at dugo, kahit na sila ay mga demonyong dragon, ay hindi maaaring makipagkompetensya sa Stegosaurus na nakabalot sa layunin ng espada. Dahil sa mataas na grado ng lumilipad na mga espada, ang mga Stegosaur na ito ay napakatalino. Ngunit dahil sa Black Gold Dragon Flame Sword Intent, ang Stegosaurus ay lubhang mabangis. Ito ay isang napakaganda at mabangis na 8 Desolate Demon Dragon, tulad ng isang lobo sa isang kawan na rumarampa. Kahit saan ka magpunta, tatagos ang mga pakpak at kaliskis ng mga dragon na iyon. Basagin. Huho. Gatlang M. Woo. Ang grupo ng lumilipad na may pakpak na mga demonyong dragon, na ngayon pa lang ay nakakabighani, ay nagpakawala ng hiyawan.
Ang dugo ng mga demonyong dragon na may iba't ibang kulay ay patuloy na nagkalat sa hangin, at maging ang laman, tuod, at maruruming organo ng demonyong dragon ay nahulog na parang ulan. Minamanipula ni Yefan ang 8 desolate demon dragons at nag-hover sa hangin, na nagbibigay sa mga lumilipad na may pakpak na demonyong dragon na walang pagkakataong makatakas. Ang distansyang ito ay para kay Yefan, at ayon sa bilis ng kalaban, at sa bilis ng sarili niyang espada, sisiguraduhin niyang ang pangkat ng mga demonyong dragon na ito ay ganap na mapapawi. Nang ang huling turquoise mid-level na demonyong dragon ay tinusok sa tiyan nito nang hindi sinasadya at nahulog sa lupa, mayroon na lamang 8 umiikot na stegosaurus na naiwan sa hangin. Si Icardi at ang iba pang grupo ng mga demonyo ay natulala na, ayaw maniwala na napuksan ni Yefan ang daan-daang demonyong dragon sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pangunahing punto ay ang paggamit ng espada ni Yefan ay nagpabagsak lamang sa kanilang kaalaman. Okay lang na gumamit ng sword intent sa pag-atake, ngunit ang sword intent ni Yefan ay maaaring mahigpit na ipagtanggol. Ang ganitong uri ng paggamit ay hindi pa nakikita. Sa pagtingin sa mga mata ni Yefan, si Icardi ay biglang naging maingat at medyo humanga. Ang Escrimador na ito ay tiyak na masyadong underrated. Hindi siya dapat umiral sa isang maliit na mundo tulad ng Great Desolation. Hindi kaya, madiskarte din siya. Hindi maiwasan ni Icardi na mag-alinlangan, ngunit hindi niya magawang husgahan, pagkatapos ng lahat, tanging ang mga powerhouse sa antas ng eroplano ang maaaring sumubok sa iba pang mga antas ng eroplano. Ang kasalukuyang Yefan, sa mga mata ni Icardi, ay isang swordsman ng Heaven Opening Realm. Ang kapangyarihan ng Emperor-level sword intent ay talagang mas mahusay kaysa makita ito ng isang beses. Gaano katagal mo aabutin para ayusin ang lugar na ito? Nahulog si Yefan. Bagamat gusto niyang pumunta sa kuta upang mahanap kaagad si Sazam, napakahalaga din na ayusin ang pagbuo ng teleportasyon. Isang panig lang ang kaya niyang pangalagaan. Kung pupunta siya upang iligtas si Sazam, ngunit nawasak ng teleportation array, kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Ang iyong kamahalan na Sword God, mayroon pa tayong kalahating oras. Tinanong ni Icardi ang ilan sa kanyang mga subordinate at sumagot kaagad, na may mas magalang na tono. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay nagsabi, ayusin mo ito, maghihintay ako dito, pagkatapos mong mag-teleport pabalik sa Tartarus, maghanap ka ng magbabantay sa teleportation formation dito. Lord Sazam. Nag-aalala si Icardi. Napakadaling mamatay ng strategic level, it is nothing more than being injured and unable to fight. Ang grupo ng demonyong dragon dito ay ganap na nawasak, at ang grandet na iyon ay tiyak na madi-distract. Mas magiging madali para kay Sazam, hindi. May mangyayari, pagsusuri ni Yefan. Nang marinig ito ni Icardi, totoo nga, at agad na nagmadali upang himukin ang kanyang mga tauhan na ayusin ito. Sa sandaling ito, lumipad si Xiao Jin palabas ng ring ni Yefan. Anong mali? Nalilitong tumingin si Yefan kay Xiao Jin. Kabanata 2736. Bilang resulta, dinilaan ni Xiao Jin ang kanyang dila, tinuro ang isang pulang dragon na 200 metro ang layo, at lumipad. Ang katawan ni Xiao Jin ay bumukol sa hangin at naging isang malaking katawan na 100 metro ang haba. Pagkababa niya, hinawakan niya ang buong dragon at inihagis sa hangin. Pagkatapos mag-spray ng longyan, inihaw ko lang ito, at kinain sa longko. Pagkatapos ng isang kagat, ang gravy ng dragon ay walang kabuluhan, at ang buto ng dragon ay malutong. Si Xiao Jin ay kumain ng may sarap at nagpakita ng nasisiyahan at nahihiyang tingin kay Yefan. Master, ang sarap talaga ng mga butiki na ito, bakit hindi mo subukan ang ilang subo? Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, pakiramdam na ang sakam na ahas na ito ay sakam. Gayunpaman, kung hindi mo alam, makikita mo lang ang pagkakaiba pagkatapos ng paghahambing. Ito ay lumiliko na mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng mga dragon at mga dragon. Kadalasan ay gustong-gusto ni Xiao Jin na magpa-cute at magpakamaliit, upang siya ay napakapopular sa babaeng punong abala at makakuha ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Kaya't halos nakalimutan ni Yefan na ang tunay na sukat ng matako na ahas na ito ay isang napakahabang dragon. Si Xiao Jin ay isa pa ring apoy na dragon, ngunit siya ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa mga pinakamalaking middle level na demonyong dragon na ito. Sa mga mata ni Xiao Jin, ang mga magic dragon na ito ay talagang hindi mga dragon, ngunit mga butiki. Ang eksenang ito ay nagpagulat kay Icardi at sa iba pa. Bagamat nakakita na rin sila ng maraming dragon, medyo kakaunti ang mga fire dragon. Ang mga maaaring magtaas ng fire dragon sa pangkalahatan ay ang mga nangungunang maharlika ng eroplano ng Taishi, at maging ang maharlikang pamilya. Sa katunayan, dahil ang pinakamataas na limitasyon ng dragon ay napakataas, anuman ang lakas at IQ, hindi ito maihahambing sa magic dragon. Napakayabang ng mga dragon, mahirap magkaroon ng mga dragon na talagang nakataas, at ang mga dragon ng apoy ay halos ang limitasyon. Pagkatapos ng 5 kuko na gininto ang dragon, sa karamihan ay magiging kaibigan lamang sila ng ibang lahi, at hindi pa nakarinig ng relasyong Panginoon-lingkod. Your Excellency Sword God, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng mga kakaibang divine beast gaya ng fire dragons.
Naiinggit talaga ako sa iyo, sabi ni Icardi na may pulang mata. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, sa eroplano ng Taishi, napakabihirang ba ng mga dragon? Nabalitaan ko noon na kahit ang 7 buntot na luwo ay may royal back garden ng Platinum Protoss. Ang Fire Dragon ay hindi dapat kasing ganda ng 7 buntot na luwo, tama ba? Ngumiti ng pilit si Icardi. Sinabi mo na, iyon ang maharlikang pamilya ng Platinum Protoss. Iyon na ang pinakamataas na noble ng Taishi Plane. Kahit na ang lakas ng 7 buntot na luwo ay magiging mas malakas kaysa sa apoy na dragon, ang dragon ay isang dragon kung tutuusin. Ang maalamat na dragon ay lampas na. Ang pagkakaroon ng Taishi Plane. Mas mahirap pa amuin ang isang apoy na dragon kaysa sa 7 buntot na si Luwu, dahil alam ng dragon na siya ang pinakamarangal na lahi. Kung hindi para sa paglinang ng mga damdamin at pagtatatag ng malalim na mga relasyon mula pagkabata, ang mga ordinaryong dragon na apoy, kahit na mas gugustuhin nilang patayin ay namamatay, at hindi sumuko sa ibang mga lahi. Mayabang. Maharlika. Tumingin si Ye Fan sa mata ko na ahas na nagpipista, at naisip sa kanyang sarili, maaaring may mga exception. Gayunpaman, maaaring may kinalaman din ito sa proseso ng paglago ni Xiao Jin. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Jin ay isang malaking sawa na naging dragon, ipinanganak mula sa mga ugat ng damo. Bilang karagdagan, si Ye Fan ay nakipaglaban sa tabi nito sa loob ng napakaraming taon, nagbabahagi ng buhay at kamatayan, at matagal nang malapit sa pamilya. Nakakaawa, at dahil sa mababang panimulang punto, si Xiao Jin ay hindi katulad ng ibang mga dragon sa eroplano ng Taishi, na mahusay na magagamit ang orihinal na kapangyarihan. Ang dragon na ipinanganak sa eroplano ng Taishi ay may malaking agwat sa lakas mula sa sinabi ni Icardi. Tulad ng mga babae sa pamilya, kailangang magsanay at mag-explore si Xiao Jin ng dahan-dahan upang makontrol ang orihinal na kapangyarihan. Ito ay medyo nakakalungkot, kung hindi, makakatulong si Xiao Jin sa pagharap sa mga dragon na ito. Ang apoy na dragon ng inyong kagalang-galang na Sword God ay napaka-mature na. Kung may pagkakataong makalusot sa 5-clawed Golden Dragon, ito ay talagang hindi matatawaran. Bulalas ni Icardi. Bakit, may malaking pagkakaiba ba ang 5 kuko na gintong dragon at ang apoy na dragon? Tanong ni Ye Fan. Natural ito ay mahusay. Ang 5-clawed Golden Dragon ay ang pinakamasama at may strategic strength. Maaari na itong makipagsabayan sa adult na sina Suzaku, Xuanming at Baiho. Karaniwan, sa eroplano ng Taishi, sa pangkalahatan ito ang pinakamataas na pag-iral. Maliban sa ilang madiskarteng antas ng powerhouse, walang sino man ang makakalaban sa 5 kukoy na gintong dragon. Kahit sa Titan God's Domain, malayang makakalabas at makakaalis ang 5-clawed Golden Dragon. Sabi ni Icardi. Nagningning ang mga mata ni Ye Fan nang marinig niya ito. Ang lakas ni Suzaku. Kung si Xiao Jin ay maaaring maging kasing bangis ng Suzaku na nakilala niya. Naramdaman ni Ye Fan na malapit nang tumutulo ang kanyang laway. Kaya, sa pinakamaikling panahon, ang taong may pinakamagandang pagkakataon na maging kanyang kanang kamay ay ang mata ko na ahas na ito. Nakatingin sa mata ko na ahas na may mambak na pisngi, kakaibang tumawa si Ye Fan at hindi napigil ang sumigaw, Xiao Jin. Kumain ka pa. Huwag kang mag-alala. Kung hindi sapat, papatayin ko ulit. Ha! Nang lumingon si Xiao Jin, ang 2 malalaking golden red dragon eyeballs ay kumurap, na medyo natulala. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ni Ye Fan na mayroong merienda dito pagkatapos kumain, lalo siyang kumain. Bagamat hindi masyadong maganda ang kalidad ng karne ng mga dragon na ito, mas maganda sila kaysa sa karne, at may mas maraming lasa. Ang susi ay hindi tanga si Xiao Jin. Nararamdaman niya na ang mga magic dragon na ito ay talagang napakasustansya, na talagang malaki ang pakinabang sa isang grass-rooted dragon mula sa mababang antas ng eroplano. Matapos maranasan ang insidente ng pagkain ng masamang tiyan, upang mapabuti ang kanyang lakas, si Xiao Jin ay mas walang ingat. Sa pag-iisip na ito ay kapakipakinabang sa akin, hinayaan ko ito, iniisip na kung may mangyari, tiyak na gagawa ang may-ari ng paraan upang mailigtas ito. Sapat na talaga ang kalahating oras para kainin ni Xiao Jin ang karamihan ng karne ng dragon dito. Siya nga pala, nagpadala rin si Ye Fan ng ilan pang malalamang na magic dragon sa ring. Nandyan din sina Xiao Zi, Manto at Momo para kumagat, at hindi ko magagarantiya na mas mabilis silang lumaki. Tungkol naman sa glutinous rice balls. Bagamat walang silbi ang kainin ito ang aking alindog na negel iligtas buhay, kaya makakain ko ito. Sa kalagitnaan ng daan, nagpadala talaga si Grandit ng isa pang reconnaissance team ng Wing Army para imbestigahan ang sitwasyon dito. Nakapatay si Ye Fan ng higit sa 100 demonyong dragon ng madali, at si Xiao Jin ay tuwang-tuwa na si Xiao Jin ay inalag ang kanyang buntot sa lupa. Patuloy niyang banibiro si Ye Fan, napakabait ni Master. Napakaswerte talaga ni Xiao Jin na nasundan niya ang Master, at may karne siyang makakain kasama ang Master. Napahiya si Ye Fan, at sinabi kay Icardi ang mga salita ng nakakabigay puri na dragon. Maghintay para sa iba na makinig. Sa kabutihang palad, ang produktong ito ay sound transmission, kung hindi, ito ay magpapatawa sa mga tao. At muli, naramdaman ni Ye Fan na hindi siya maaaring maging masyadong maaga,
Kung sakaling si Xiao Jin ay naging isang limang kuko na gintong dragon isang araw, siya ay isa pa ring duwag na dragon. Sa kritikal na sandali, tinatayang may maitutulong siya ng kaunti kapag siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay. Ang iyong kamahalan na Sword God, handa nang gamitin ang teleportation array. Makalipas ang kalahating oras, excited na nagulat si Icardi sa tulong ng mga fallen angels. Pumunta ka sa Tart Arrows, dalhin ang mga tao dito, bantay dito, pupunta ako sa kuta upang makita, at pagkatapos ay makipag-ugnay sa iyo. Hindi ginagarantiya ni Yefan kung kaya niyang ipagtanggol ang mundong ito, kaya dapat panatilihin ang teleportation array, ito ay retreat. Oo. Si Icardi ay kumbinsido sa paghatol ni Yefan sa sandaling ito. Matapos makuha ni Icardi at ng iba pa ang mahigit 100 tropa ng Demon King mula sa Tart Arrows at bumuo ng isang tiyak na puwersang panlaban, umalis si Yefan at tinungo ang kuta. Guro, gusto mo bang tulungan ka ni Xiao Jin na makahanap ng madugong landas? Puno ang tiyan ni Xiao Jin pagkatapos kumain, pagkatapos ng lahat, daan-daang demonyong dragon ang napuno, at siya ay dumidiga at nagpapadala ng tunog sa parehong oras. Inilibot ni Yefan ang kanyang mga mata sa lalaking ito at minisyon, okay, pagkatapos ay buksan mo ang daan. Biglang naningkit ang mga mata ni Xiao Jin, at nahihiyang sinabi niya, Guro, bigla akong nakaramdam ng kaba sa tiyan ko, parang may lason ang karneng ito. Oh, bumalik ka sa ring. Alam ni Yefan na maganda magsalita ang lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang orihinal kahit na wala siyang kapangyarihan, si Xiao Jin ay binugbog din nang umakyat siya. Pagkatapos pumasok ni Xiao Jin sa ring, ibinuka ni Yefan ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon, na bumilis at naging isang itim na meteor. Ngunit pagkatapos lamang lumipad ng 12-dosenang milya, biglang nagbago ang kulay ng dilaw na buhangin sa ibaba. Isang malaking purple-red demon magic circle ang sumabog na may malakas na primordial power, tulad ng isang makapal na purple na sinag ng liwanag, na nakapalibot kay Yefan. Bitag. Kabanata 2737 isang nakakahiyang bitag. Sinamahan ito ng malakas na pagsipsip, na parabang ang lupa ay naging isang malaking magnet, para kaladkarin si Yefan pababa. Sa bilis ng paglipad ni Yefan sa oras na ito, talagang nahila siya, na nagpapakita na ang kapangyarihan ng malaking hanay ng mga bitag na ito ay talagang pambihira. Kung Icard Ice Gang of Fallen Angels, tinatayang mas malala pa ang babagsak nila. Gravity Trap. Matapos itong mapagtanto ni Yefan, hindi siya nataranta, ngunit nahulog sa lupa. Dahil may ambush dito, siguradong hindi lang ito bitag. Hanggat mayroong hukbo ng kaaway, umaasa pa rin si Yefan na haharapin ito hanggat maaari, upang ligtas ang teleportation array. Rumble. Nagsimulang dumagundong ang lupa, at nakita ko ang mga buhangin na sumabog at ang mga malalaking bato ay nabasag. Daan-daang brown devil dragon na may iba't ibang hugis ang lumabas sa lupa at pinalibutan si Yefan. Malinaw na ang mga dragon na ito ang naglagay ng bitag na ito, naghihintay sa biktima na kumuha ng pain. Tao. Emperor level na sword intent. Ang pinakamalaking pulang kayumangging demonyong dragon ay gulat na sinabi, ikaw ang pumatay sa pangkat ng raid ng general na ito. Kung sinabi mo, ito ay mula sa teleportation array. Isang grupo ng mga dragon, dapat ako iyon. Ngumiti si Yefan. Ako ang 5th Demon King's Army, sa ilalim ng commander ng Flying Wing Army, Lord Granded, at ang ikatlong general ng hukbo. Padron Kalibo Zefu. Kaaway. Baka gusto ng iyong Shenlong clan na makipag-alyansa sa ikapitong demonyong hari. Mayroon lang akong ilang koneksyon sa ikapitong hari ng demonyo, at wala akong kinalaman sa angkan ng Shenlong. Oh, kung gayon ano ang pangalan mo para sa mga tao ng Shenlong clan? Importante ba ito? Natural na hindi sisigot ng totoo si Yefan. Bigla siyang may naisip na tanong, parang masyadong kitang-kita ang status niya bilang Emperor-level swordsman. Kapag ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan ay nalaman ng maraming demonyo sa hinaharap, kung may kaaway na naghahanap ng gulo, maaaring mahanap niya si Shenlong, o maging ang kanyang sariling pamilya. Sa katunayan, lahat ng may kaugnayan kay Yefan ay maaaring madamay. Parang, kailangan kong itago ang tunay kong pinanggalingan hanggat maaari. Sa kabutihang palad, ang Honghuang ay isang maliit na lugar na bagong pasok sa eroplano ng Taishi, at hindi ito gaanong napapansin. Sa makatuwid, ang pangalan ng Honghuang Sword God ay hindi magkakalat ng sabay-sabay. Pinatay mo ang mga sundalo ng ating Flying Wing Army, ngunit alang-alang sa iyong lakas, ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataong sumali sa 5th Demon King. Ang ating kataas-taasang hari ng demonyo ay palaging mahilig sa mga talento at hindi niya pababayaan ang isang emperor-level na swordsman na tulad mo. Ikaw. Dalawa na lang ang paraan ngayon, mamatay ka dito, o, samahan mo kami. Confident na sabi ni Padron. Lumingon si Yefan, ito lang ang halaga mo. Mayroong daan-daang demonyong dragon sa eksena, bagamat ang kalidad ay mas mataas kaysa sa nauna, at mayroon ding demon-level na Padron, ngunit sa mga mata ni Yefan, hindi gaanong naiiba sa koponan ngayon. Ano, gusto mo pa bang labanan? Tumawa si Padron at sinabing, tao, ang Dragon Falling Magic Array, na kinaroroonan mo ngayon ay tataas ang gravity ng daan-daang beses sa ilalim ng kontrol ng general na ito. Ang katawan ay maaaring suportahan dito, ngunit ikaw.
Hindi namin kailangan na gumawa ng anumang bagay, ikaw ay magiging isang meat pie. Kung gusto mong makipag-away sa amin, natatakot ako na kapag kumilos ka, pumutok ang mga daluyan ng dugo mo, tapos ka na. Hindi mo ba naiintindihan di ba? Ilang daang beses. Ngumisi si Yefan, mukhang higit sa 100 beses, kaya bakit hindi mo dagdagan ito ng 200 beses? Medyo natarante si Podron, hindi niya pinangarap na ginamit ito ni Yefan sa loob ng maraming taon. Daan-daang beses ang kapaligiran ng gravity para sa pagsasanay. Kung hindi ito para sa layunin ng pag-alis ng mga demonyong dragon sa daan, maaaring pinilit ni Yefan ang kanyang daan sa gravity trap na ito. Ang mga ordinaryong demonyo ay maaaring magpumiglas dito, pabayaan ng mga tao, ngunit si Yefan ay isang espesyal na kaso. Tao, mukhang hindi sapat ang iyong nalalaman tungkol sa kapangyarihan ng Falling Dragon Demon Formation. Nagliwanag ang mga mata ni Podlong ng lilang kinang, at sa malaking porma sayon, naramdaman ni Yefan na parabang patuloy na nakabitin ang kanyang katawan ng mga lead block, patuloy na hinahamon ang kanyang pisikal na limitasyon. Nang umabot ito ng higit sa 200 beses, ang ilang mga Magic Dragon ay nakakaramdam na ng hindi komportable at hirap na suportahan. Nang makita ang nakaka-relax na ekspresyon ni Yefan, kailangang ipagpatuloy ni Podron ang pagpapulala nito. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigit 300 beses, ngumiti pa rin si Yefan. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na maginhawa ang laban ni Podron at ng iba pa, kaya natural na hindi siya nangangahas na lumayo. Tapos na. Tanong ni Yefan, pagkatapos ay inilabas ang itim na higanteng espada. Sa ganoong kapaligiran, hihina ang Sword Mastery, at hindi kailangan ni Yefan na gamitin ito ng nag-aatubili, kaya bumalik na lang siya sa pinakapangunahing paraan ng pakikipaglaban, pinapatay ang mga dragon gamit ang kanyang mga kamay. Ikaw, gusto mo talagang nandito, nakikipaglaban sa ating mga dragon? Tao, huwag kang masyadong mayabang. Hindi na ito maintindihan ni Podron. Ang marupok na taong ito, kahit nakabilang ito sa pamilyang Shenlong, ay hindi dapat napakalakas. Labanan, ngumiti ng masama si Yefan, masyado kang maraming iniisip. Nangangaso lang ako. Bago siya matapos magsalita, si Yefan ay naging isang after-image at direktang pinatay siya patungo sa Podron. Kahit na daan-daang beses ang gravity, napanatili pa rin ni Yefan ang napakataas na bilis, at ang kanyang mga paggalaw ay tila hindi mabigat. Ibinuka ni Podlong ang kanyang bibig, at ang isang purple na hininga ng dragon ay naging nagniningas na apoy at tumalsik patungo kay Yefan. Gayunpaman, si Yefan ay mabilis na kumilos upang maiwasan ito, itinaas ang kanyang kamay at pinutol ang ulo ni Podron gamit ang isang espada. Ang itim na higanteng espada, na sinamahan ng makapangyarihang lakas ni Yefan, ay parang pagpuputol ng mga melon at gulay, at ang katawan ng demonyong dragon ay hindi kayang tiisin ang nakamamatay na kapangyarihan. Hindi maisip ni Podron na ang taong ginawang mapurol sa pamamagitan ng gravity trap ay hindi isang tao, kundi ang kanyang sarili bilang isang dragon. Nang makitang pinugutan ng ulo ang general, nataranta ang ibang mga dragon. Ang katawan ng tao na ito ay mas mahusay kaysa sa kanila. Hindi ba ang bitag na ito ay paghuhukay ng sariling libingan? Gayunpaman, dahil sa malaking bilang, isang grupo ng mga demonyong dragon na may medyo makinis na paggalaw ay sunod-sunod na sumulong, sinusubukang palibutan at patayin si Yefan. Ang mga paraan ng pag-atake ng Magic Dragon ay mas mayaman kaysa sa inaakala. Pagkatapos ng lahat, bukod sa paggamit ng mga kuko ng dragon, buntot ng dragon, matatalas ng ngipin at iba pang pisikal na pag-atake, maglalabas din ito ng iba't ibang Magic Dragon spells. Sa isang iglap, ang lahat ng uri ng mga tinik ng bato, graba, at ligaw na buhangin ay nagpatuloy sa pagwalas sa katawan ni Yefan. Si Yefan ay nag-aapoy ng itim na gintong espada, ngunit siya ay ganap na hindi natatakot, tulad ng isang itim na ipoypo ng kamatayan, na patuloy na lumilipat sa mga demonyong dragon. Saan man ito dumaan, ang itim na higanteng espada ay naglaslat sa ulo ng isang dragon. Habang bumababa ang bilang ng mga demonyong dragon, hamina din ang kapangyarihan ng Great Array. Nang hindi sapat ang gravity para makagambala sa espada ni Yefan, nagkalat si Yefan ng libu-libong lumilipad na espada sa lahat ng direksyon. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Tinusok ni Feijian ang mga demonyong dragon na sinusubukang tumakas, at muli niyang nilipol ang buong pangkat ng demonyong dragon. Medyo napahiya si Yefan, ngunit sa katunayan, kung ang grupong ito ng mga dragon ay nakatagpo ng iba, maaaring sila ay talagang makapangyarihan. Kung titingnan ang hitsura ng mga dragon na ito, lahat sila ay espesyal na inangkop sa supergravity na kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, sila ay nakikipaglaban sa daan-daang beses ng grabidad, at ito ay napakahusay na magkaroon ng ganoong reaksyon at bilis. Nakakalungkot na si Yefan ang nakatagpo niya, at siya ang hindi gaanong natatakot sa gravitational environment na ito. Sa huli, si Yefan ang nagkusa at biglaang napatay ang grupong ito ng mga dragon. Matagal nang nadula si Xiao Jin at nagsimulang kumain muli. Kumuha na lang ng malalaki para makakain, kailangan pa nating magmadali, udyok ni Yefan. Kinain ito ni Xiao Jin, kulang sa pagkain, at siya nga pala, marami rin siyang mga dragon na dinala pabalik sa ring. Muli, lumipad ako sa unahan, at hindi nagtagal ay nakita ko na rin sa harapan ng Crystal Fortress.
Kabanata 2738. Ito ay sinasabing isang kuta, ngunit hindi ito ang kuta na naisip ni Yefan. Sa di kalayuan, ito ay tila isang malawak na mala-oasis na lungsod na itinayo sa disyerto. Ang hindi mabilang na hugis kono na mga gusali, isa-isa, ay mukhang napakayaman. Gayunpaman, isang tore sa gitna ang naglabas ng malaking energy shield sa sandaling ito. Ang kalasag na nabuo ng primordial power ay may kaukulang mga sinag ng enerhiya sa bawat sulok ng lungsod, na patuloy na naghahatid ng enerhiya at pinapanatili ito. Kahit na ito ay malayo, nararamdaman pa rin ni Yefan ang malakas na enerhiya na nilalaman ng kalasag na ito. Natatakot ako na kung wala ang antas ng eroplano, mahirap na puwersahang masira ang kalasag na ito. Pinipilit ang ganoong mataas na konsentrasyon ng primordial power, kahit na ang magaspang na balat at makapal na balat ng mga demonyong dragon ay magdurusa ng malaking kawalan. Ngunit kahit na ang isang plant-level powerhouse ay pumasok dito, hindi ito nangangahulugan na ang buong hukbo ay maaaring dalhin. Malamang alam din ni Grandet na hindi niya kayang dalhin ang isang buong hukbong lumilipad na pakpak sa kuta, kaya hindi siya nang ahas na samantalahin ang sitwasyon upang ituloy. Imbes na makipagsapalaran ng ganyan, mas mabuting palibutan at huwag umatake sa labas. Ang kalasag ng kuta na ito ay hindi maaaring panatilihin sa lahat ng oras. Kahit na ang orihinal na kapangyarihan ay walang katapusan, ang ibang mga mapagkukunan sa loob ay palaging mauubos. O, ang mga props ng demonyong nagtatanggol sa lungsod na naglalabas ng kalasag ay mapuputol din. Kapag may kapintasan, at pagkatapos ay pilitin ang hukbo na pumasok, ang hukbo ng ikapitong Demon King ay ganap na hindi makakalaban. Hindi nakakagulat na ito ay tinatawag na estratehikong antas. Mukhang ang mga powerhouse lamang ng antas ng batas ng eroplano ang makakakontrol sa sitwasyon ng digmaan. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga na ang estratehikong antas ng digmaan sa eroplano ng Taishi ay si Denghai Shenzhen. Ang isang partido na may isang madiskarteng antas ay maaaring ganap na makontrol ang direksyon ng buong digmaan ng mag-isa. Ang kalasag na ito ay tila pinaghihiwalay ang lahat ng hukbo ng Fifth Demon King sa labas. Gayunpaman, kung walang Sazam na namamahala, kahit na ito ay isang lason at nasugatan na Sazam, ang Grandet ng kalaban ay direktang papatayin siya. At ang mga nahulog na anghel na iyon, kahit na mapigil sila ng ilang sandali, ay hindi maaaring magdulot ng malaking banta kay Grandet. Kapag dumating ang oras, ang pasilidad na naglalabas ng kalasag ng enerhiya ay nawasak, at ang digmaan ay tapos na. Sa huling pagsusuri, kung walang mga estratehikong powerhouse, ang lahat ng mga kuta ay walang silbi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yefan na siya ay nasa malayo, at may isang sinag ng paningin na nakatitig na sa kanya. Mukhang natuklasan. Hindi nagulat si Yefan, ang susunod na haharapin ay hindi isang maliit na isda o isang hipon. Tahimik niyang isinagawa ang triple disintegration, at ang itim at gininto ang walang kapantay na layunin ng espada sa buong katawan niya ay nadagdagan muli ang kanyang pamimilit. Isang mabilis na paglipad, at hindi nagtagal ay ilang libong metro na lamang ang layo mula sa kuta ng Kristo. Makikita na mayroong ilang mga super flying boat na napakalaki, lumulutang sa itaas ng kalangitan. Marahil ang mga lumilipad na tropang ito ay nakasakay sa mga lumilipad na bangka upang makumplito ang pagsalakay na ito. Mula sa lahat ng direksyon, nakakakita si Yefan ng 10,000 demonyong dragon na may iba't ibang laki at kulay, lahat ay nakatingin sa kanya. Kaya lang, hindi naman ito walang utak na hayop. Ang hukbong lumilipad na pakpak na sumunod sa kaayusan ay handang lumaban, at hindi siya basta-basta sinalakay. Emperor level sword intent. Ang eskrimador ni Shenlang, tila ikaw ang pumatay sa padron ng general na ito. Isang boses na medyo mababa at paos ang lumabas sa hindi kalayuan sa harap ni Yefan. Ito ay isang matipunong lalaki na walang shirt na pangitaas na katawan, tansong kutis, pabago-bago ng mukha, three-dimensional features, at mahabang kulot na buhok na lumilipad sa hangin. Nakasabit sa leeg ng lalaki ang isang gintong palawit ng isang magnanakaw ng kayamanan. Kalmado ang mukha ni Yefan, ngunit itinaas niya ang kanyang pagbabantay sa kanyang puso. Ang mataas na antas ng demonyong dragon ay maaaring maging anyo ng tao. Habang pinapabuti ang liksi at pagtaas ng mga pagbabago sa labanan, hindi nito mababawasan ang likas na pangangatawan ng demonyong dragon. Ang lalaki, sa kanyang harapan ay walang alinlangan na isang mataas na antas ng demonyong dragon, isang madiskarteng demonyong general, at Grandet. Kung pag-uusapan, ito ang unang pagkakataon na tunay na nakaharap ni Yefan ang isang strategic level na demonyo maliban sa Aoboong na nagligtas sa kanila. Kahit na hindi ko intensyon na makipag-away sa iyo, hindi ko itatanggi ang anuman sa puntong ito, sabi ni Yefan na may mahinang ngiti. Dahil hindi ito ang aking orihinal na intensyon, bakit gusto mo akong maging kaaway ng Fifth Demon King's Army? Walang ekspresyong tanong ni Gelangtay. Hindi naman, ang Seventh Demon King ay may kinalaman sa akin, sabi ni Yefan. Oh, tao ka ng pamilya Shenlang, bakit ka kamag-anak ng ikapitong Diablo? Mga tagasunod niya kaya ito. Kumunot ang noo ni Grandet. Hey! Bahagyang tumawa si Yefan, Gelangtay, kung wala kang planong gawin, bakit hindi ka nalang umatras, napakaraming hari ng demonyong haharapin, bakit hawakan ang pinakamahina na ikapitong hari ng demonyo?
Ako, Gelang, Taiwan ay hindi pumapatay sa mga walang pangalan, ang emperador level na eskrimador, napatunayan mo na ikaw ay kwalipikado na patayin at lamunin ko, mag-sign up. Malakas na sabi ni Granday. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, marami sa mga nakapaligid na demonyong dragon ang hindi na makapaghintay at nagsimulang umungol sa hangin. Malinaw, pinatay ni Yefan ang marami sa kanilang mga kasama, na nagdulot na ng galit ng Flying Wing Army. Pumatay, at kumain, hindi ba sobra? Bamulong si Yefan sa kanyang puso, ngunit nang lingunin niya, tila mas marami siyang nakain. Bahagyang kumunat ang noo ni Yefan at nag-isip tungkol dito. Hindi ko na yata kailangang i-report ang tunay kong pangalan, ako lang ang gumagawa ng gulo para sa sarili ko. Gamitin ang pagkakataong ito para malito ang iyong pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, kapag ginamit ang Emperor-level sword intent sa hinaharap, hindi ito maiuugnay sa Sword God ng Great Desolation. Bagamat matutuklasan ito ng maaga o huli, kung maaari itong malito sa madla, subukang ipagpaliban ito hanggat maaari. Dahil tumanggi si General Grandet na umalis dito, iyon lang. Malamig at mayabang na ibinato ni Yefan ang kanyang espada na may nakikitang hustisya sa kanyang mukha, at sinabing, malamig na Xingchen. Malamig. Xingchen. Tila medyo naguluhan si Gelang Tai, ang pamilya ni Shenlang, may linya ng apelyido na Leng. Ang young master na ito ay walang kinalaman sa pamilya Shenlang ng Human Alliance, kung hindi. Bakit mo gustong tulungan ang ikapitong Diablo gayong ikaw ang aking young master? Lumalabas, isa itong ligaw na lahi ng Shenlang clan, nginisya ni Grandet, anak, pagsisisihan mo ito. Kung pupunta ka sa Human Alliance para hanapin ang Shenlang clan bilang Emperor-level swordsman, maaari kang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero, wala kang pagkakataon, at ngayon, dito ka ililibing. Ang tono ni Yefan ay naging napaka-arrogant, at sinabi niya sa ibang paraan mula sa kanyang nakagawian, narinig ng aking young master na ang taong pumatay sa isang adultong high-level na demonyong dragon ay matatawag na Dragon Slayer. Hindi ko alam kung ang young master na ito ay pumatay ng isang strategic high-level na demonyong dragon na tulad mo, ano ang matatawag dito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, libu-libong demonyong dragon sa eksena ang nagsimulang umungol, halatang puno ng puot kay Yefan, hindi na ako makapaghintay na durugan si Yefan. Dragon Slayer, ang salitang ito ay bawal para sa Demon Dragon Clan. Binasa din ni Yefan ang ilang impormasyon at sadyang ikinagalit ang mga dragon. Mayabang na young master Leng Xingchen, ang papel na ito ay upang i-highlight ang isang tao na hindi magaan o mabigat, at mapanghamon. Sa ganitong paraan, hindi madaling makihalubilo kay Yefan mismo. Tiyak na natawa din si Grandet sa galit, at isang marahas na pamimilit ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng dragon ng mataas na antas ng demonyong dragon ay ganap na naiiba sa kung ano ang nakatagpo ni Yefan dati. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamataas na antas ng mga demonyo, na nakikisabay sa mga demonyo sa kailaliman at masasamang Diyos. Leng Xingchen. Hindi ka kakainin ng general na itong general. Gusto kitang bantayan at kainin ang sarili ko. Kabanata 2739 na batas sa eroplano. Kainin mo sarili mo. Hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti, gaya ng inaasahan ng isang devil, siya ay talagang walang awa. Anong ginagawa mong tulala? Biglang lumitaw si Grandet sa harap ni Yefan. Sa magaspang na mukha, ngumiti siya ng mayabang. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Yefan. Paano ito posible? Lumapit ang lalaking ito, at hindi man lang niya napansin ang kalahating hininga at pagbabago-bago ng enerhiya. Kahit na ang fighting instinct ni Yefan ay tumugon na sa pinakamabilis na bilis, ang pagsalakay sa sandaling ito ay nagpapabagal pa rin sa kanya ng kalahating beat. Si Grandet ay naging matalas na itim na mga kuko ng dragon gamit ang isang kamay, at diretsyong tinanggal ang takip sa ulo ni Yefan. Sumandal si Yefan, umiiwas hanggat maaari. Hoy! Isang malaking piraso ng laman at dugo ang nahuli, at dalawang tadyang ang direktang naputol. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin sa sakit. Hindi niya inaasahan ang kanyang triple disintegration at ang pagkakawatak-watak ng unang heavy sword intent, Longyan at wuswang sword intent na protektahan ang katawan, ang lalaking ito ay maaari ding pilitin ng suntukan na pumatay. Ang Gelang Tai ay hindi lamang isang batas ng eroplano, ngunit ang cultivation base nito ay halatang napakataas, kahit na higit sa ikapitong antas ng Kaitian. No wonder ito ang sinasabing strategic level ng top 3 sa ilalim ng 5th Demon King. Matalino ka. Nang makitang nabigo ang hakbang, ipinagpatuloy ito ni Grandet. Sa oras na ito, mabilis na gumaling ang sugat ni Yefan sa dibdib, ngunit may natuklasan din siyang kakaibang eksena. Si Grandet, na orihinal na kausap niya, ay nakatayo sa parehong lugar. Ang umatake sa kanya ay identical Grandet pala. Dalawang Grande. Bago pa maisip ni Yefan, ang Grandet na umatake sa kanya ay pinatay na naman siya. Napakalamig na vortex. Isang malakas na malamig na agos ang pinakawalan mula sa katawan ni Gelang Tai, at kasabay nito ang pagbaba ng temperatura ng hangin, na akit nito si Yefan sa kanya. Ang nagyayelong asol na puyo ng tubig ng malamig na hangin ay nag-radius sa radius na ilang kilometro kung saan si Grande ang sentro. Hindi ito naiwasan ni Yefan, at pinagmamasdan niya habang siya ay naaakit,
isang malaking itim na kuko ng dragon ang maghihiwalay sa kanya. Si Yefan ay nasugatan sa oras na ito, at naramdaman niya na ang sugat ay magyelo, at ang dugo ay mamumuo. Sa ganitong kapaligiran, malinaw na hindi praktikal na gumamit ng mga diskarte sa espada. Crazy Dragon Blood Chi. Sword Intent Double Disintegration. Gumawa ng paghatol si Yefan sa isang iglap, hinihimok ang dugo ng gintong dragon na pabilisin ang paggaling. Kasabay nito, pinalalakas nito ang paraan ng layunin ng espada, mga counterattack, at mga pagkaantala ng oras. Sa kanyang estado, ang paggamit ng quadruple disintegration ay maaaring gawing hindi matatag ang sugat, o kahit na pumutok, na mas mapanganib. Don Chenxing. Inihagis ni Yefan ang itim na higanteng espada gamit ang isang kamay, at isang black gold comet ang bumagsak sa gitna ng vortex. Bagamat si Grandet ang nagkusa, hindi ibig sabihin nito na kayang labanan ang sword intent ni Yefan sa oras na ito. Boom! Nakita ko na si Grandet ay direktang hinaypan sa hindi mabilang na itim na mga fragment at nawala sa hangin. Keke. Akala ni Yefan ay nagtagumpay siya sa isang suntok, ngunit ito pala ay isang purong enerhiyang katawan. Ang katawan ni Grandet, na nakatayo pa rin sa parehong lugar, ay nakatingin sa kanya mula sa malayo. Mabagal ka na naman. Lumitaw ang boses ni Grandet sa likod ni Yefan. Malamig ang dugo ni Yefan, ngunit ang taong ito ay nasa likod niya muli, nag-condense ng bagong energy clone. Dragon Thorn. Ang energy clone ni Grandet, na may nakalabas na claw, ang bawat dragon claw ay naging matalim na sibat, dumiretso sa katawan ni Yefan. Nawala ang sobrang lamig na puyo ng tubig, at sa wakas ay pinaikli ni Yefan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword. Isang pinabilis na pag-urong, na karapat-dapat na iwasan ang mga 10 metrong ito ng mga tinak ng dragon. Damn! Anong sitwasyon? Biglang natuklasan ni Yefan na ang energy body clone na ito, bagamat tahimik, ay hindi ma-detect. Gayunpaman, mayroon itong antas ng paglilinang sa itaas ng ikapitong antas ng Open Heaven. Ito ay hindi isang simpleng clone sa lahat, na parang Grandet conjured isang kambal na kapatid na lalaki out of thin air. At ito ang uri ng, hindi natatakot sa kamatayan, kung ito ay nawasak, ito ay muling magsasama-sama. Sa ganitong paraan, si Yefan ay katumbas ng pagharap sa dalawang estratehikong antas ng demonyong general. Atakihin ang katawan ni Grandet. Biglaan. Isang boses ang lumitaw sa isip ni Yefan. Ang batas ng eroplano ng Grandet ay phantom, at ang multo na nilikha nito ay nagmamana ng halos 70% ng lakas ng pangunahing katawan nito. Ang kaibahan lang ay wala itong katawan, lahat ng iba ay pareho sa pangunahing katawan, at gagamitin ang lahat ng kakayahan ni Grandet sa pakikipaglaban. Ang Phantom ay walang hininga at maaaring lumitaw kahit saan anumang oras, kaya mahirap bantayan ito. Ikaw. Kailangang salakayin ang pangunahing katawan, o hinding-hindi mo matatalo si Grandet. Natigilan si Yefan, nagtataka sa kanyang isipan, ikaw si Sazem. Tama. Nakipag-ugnayan sa akin si Icardi, salamat sa pagligtas sa aking mga nasasakupan. Sa kasamaang palad, ang aking pinsala ay hindi gumaling, at ang panganib na lumabas para sa isang labanan ay masyadong malaki, mag-ingat ka. Nanlamig ang mga mata ni Yefan, okay lang, napakahalaga ng impormasyong ibinigay mo, salamat. Sa oras na ito, walang oras si Yefan para magsabi ng anuman kay Sazem, dahil talagang na-pressure siya ng Grandet na ito. Walang hininga ang multo, no wonder wala siyang time mag-react ngayon lang. Naramdaman ni Yefan na gumaling na siya mula sa kanyang mga sugat, at agad na inikot ang kanyang ulo, ginamit ang sword walk at dragon body technique, at lumipad patungo sa pangunahing katawan ng Grandet. Ang paggalaw ng sword-walking dragon, kasama ang 12 pakpak na kaliskis ng dragon na mga pakpak ng espada, ay kasing bilis ng isang kulog. Liwayway. Itim gintong sword light na nakaguhit sa kalangitan. Kung ito ay dati, ang gayong kapangyarihan ay maaaring direktang makapunit ng espasyo. Gayunpaman, ang Taishi plane ay malinaw na mas matatag, at ang sword intent ni Yefan ay hindi nagawang banta ang espasyo. Naintindihan mo. Naramdaman ni Yefan na pinutol ng kanyang opinyon ang katawan ni Grandet. Gayunpaman, ang nasirang enerhiya sa likod niya ay nagpatinggal sa kanyang anit. Saan ka nakatingin? Biglang lumitaw si Grandet sa ibabaw ng ulo ni Yefan at sinipa siya. Ibinalik ni Yefan ang isang baitang. Hinarang ng itim na higanting espada ang paa. Klang! Malakas na nahulog si Yefan, at direktang bumagsak sa lupa mula sa posisyon na ilang daang metro. Nagkalat ang mga lumilipad na espada. Naramdaman ni Yefan ang pagpintig ng kanyang dugo. Nabigla sa malamig na pawis. Kung masisipa ka sa ulo, tapos ka na. Ang mataas na antas ng demonyong dragon ay may nakakagulat na malakas na pisikal na lakas. Ito ang likas na talento, kailangan ni Yefan na magtrabaho ng gusto at magsanay ng gusto para makuha ang katawan, ang grupong ito ng mga matataas na antas ng demonyong dragon ay ipinanganak kasama nito. Mukhang alam mo na, ang phantom law nitong general. Sabay na lumabas sa ere ang dalawang, Grande, na sabay nangingiti at ninisyon. Ang duwag na yumiit sa loob, sinabi ba sa iyo ng sound transmission? Sayang naman. Mukhang hindi niya alam na anumang oras ay maaaring ilipat ang katawan at multo ng general na ito.
Walang paraan, pagkatapos ng lahat, wala siyang pagkakataon na pilitin ang general na ito na gawin ang hakbang na ito. Mapanghamak na sinabi ni Grandat, bagaman mayroon kang layunin sa antas ng emperador ng espada, bagamat mayroon ka ring antas ng lakas, halos hindi ka maituturing na isang estratehikong antas. Ngunit, mga tao, maaaring hindi mo maintindihan, pareho ay madiskarteng antas, at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalaki din. Mayroong malaking pagkakaiba. Ikaw, at ang Sazam sa loob, ay hindi ang mga kalaban ng general na ito. Dragon Slayer. Haha. Alam mo ba kung bakit maraming hamak na langgam ang matyaga sa ganoong pangalan? Dahil, kaming Demon Dragon Clan tanging ang mahihina at walang kakayahan ang magiging kampante sa paminsan-minsang mga panalo. Kahit dugo ka ng dragon, tao ka pa rin, hindi dragon. Ang mga tao ay pagkain lamang na hindi maaaring tingnan ng ating mga dragon. Kapag dumating dito ang mga salita, ang 10,000 demonyong dragon sa langit ay umungal at umatungal lahat, sumasabog sa tagay, niyanig ang lupa at niyanig ang mga bundok. Pinunasan ni Yefan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumayo mula sa malalim na hukay. Kabanata 2740 Yefan's Law of Sword Intent. Hey, bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Yefan, gumalaw ang kanyang leeg, at kumaluskos ang kanyang mga buto. Ito ay kawili-wili, pero, medyo nababalisa ka ba kapag nakagawa ka ng conclusion ng napakaaga? Hati na ang kinalabasan, masyadong mahina ang batas ng eroplano mo, kahit na may Emperor-level sword intent ka, hindi mo magagawang saktan ang general na ito. Mapang-uyam na sabi ni Grandet. Sa mga mata ni Yefan, ang itim na gintong apoy ay nagliliyab. Hindi siya nagpatuloy sa pagkawatak-watek, dahil alam ni Yefan na ang dahilan kung bakit siya ay dahado ay hindi dahil ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi sapat, ngunit ang problema ay ang kanyang kakayahan. Kung kaya niyang saktan ang sarili ni Grandet ay hindi niya kayang saktan ang katawan nito. Kaya lang. Ngayong alam na ni Yefan kung ano ang batas ng kabilang partido, mayroon din siyang paraan para harapin ito. Ang purgatorio ng mga apoy. Inilunsad ni Grandet ang Magic Dragon Spell, na nagbabalak na wakasan si Yefan. Ang posisyon ni Yefan ay nasa lahat ng direksyon, at ang temperatura ay biglang tumaas. Boom! Nakita ko ang itim at pulang apoy na tumataas sa langit, direktang ginagawang dagat ng apoy ang lupa na may primitive na kapangyarihan. Sa kabutihang palad, ang paglabas ng mga dragon spells ay mayroon pa ring pagbabago sa enerhiya. Naramdaman ni Yefan na may mali, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng sword intent, at isang sword-walking dragon ang kumislap mula sa dagat ng apoy. Nakakamandag na latian. Matapos mapansin ni Grandet ang mga galaw ni Yefan, isang multo ang lumitaw sa tabi ni Yefan. Ang isang grupo ng mga turquoise na dragon ay lubhang nakakalason, tulad ng isang maputik na latian, na kumakalat sa paligid ng Yefan. Nakikita pa nga ni Yefan ang hindi mabilang na mga kalansay at buto, na namamatay sa latian, ngunit ito ay natural na isang ilusyon na dulot ng mental na kapangyarihan. Habang napakalason, mayroon ding mental attack. Naiintindihan ni Yefan kung bakit nalasan ang Sazam na iyon. Ang lakas talaga nitong Grandet na ito. Matagal nang narinig ni Yefan na ang mga high-level na Demon Dragon ay maaaring makabisado ang karamihan sa Dragon Magic, at hindi na nila kailangang kumanta. Maaari pa nitong gamitin ang mga ipinagbabawal na spell ng pamilya ng Dragon na tanging mga mataas na antas ng demonyong Dragon ang maaaring gumamit. Ito ay maituturing na isang insight, ang masalimuot at nababagong trick ng Grandet ay halos imposibleng bantayan. Gayunpaman, si Yefan ay matagal nang lumalaban, ngunit ang ganitong uri ng labanan ay nagpakulo ng kanyang dugo. Ang lason ay may kaunting epekto kay Yefan, at si Yefan ay hindi natatakot sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang katawan ng Diyos ng Espada. Nag-transform si Yefan sa isang malaking Black Sword God Phantom, isang malaking lightsaber na daan-daang metro ang haba, na tangay. Agad na tinangay ang dagat ng lason. Sword God Overlord. Ang Sword God Phantom ay mabilis na nakapasok sa katawan ni Yefan. Ang pamimilit ni Yefan ay tumaas muli ng husto, naging isang black gold meteor, na direktang pumatay sa pangunahing katawan ng Grandet. Bagamat hindi mabagal ang takbo ni Grandet, kumpara kay Yefan, mas mababa talaga siya. Sa oras na ito, ang estado ng hegemonya ng Sword God, si Yefan ay masyadong mabilis para mahuli. Gayunpaman, hindi nagpanik si Grandet, sumama ang pakiramdam niya, at pagkatapos na hindi makaiwas, direktang lumipat siya ng posisyon sa Phantom. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumingon si Yefan sa ere. Dawn, Morning Glory. Gumawa si Yefan ng isang espada upang makipagkita, at isang malaking hugis kalahating buwan na light curtain ng sword intent ang direktang tumakip sa pangunahing katawan ng Gelangtay. Nang inag ang puso ni Grandet, paano mahuhusgahan ni Yefan na sarili niyang katawan ito? Iron Dragon Armor. Ang magic na pinakawalan ay agad na binalot si Grandet ng solidong Dragon Scale Armor. Ang mga kaliskis ng bakal na dragon ay parang isang higanteng kalasag. Boom! Nabasag ng lupa ang isang kanyan libu-libong metro. Ang espada ni Yefan, si Chen Hui, ay tila random,
ngunit ito ay isang poster ng pagbabalik sa orihinal at pagbabalik sa realidad na makukuha lamang pagkatapos ng hindi mabilang na basic at boring na mga ehersisyo. Nabasag ang Iron Dragon armor. Wala na si Grandet dito. Sa di kalayuan, nag-condensed si Grandet ng isang multo at lumipat sa isang ligtas na posisyon. Tumingin si Yefan sa likod niya, ngunit sa halip na salakayin ang multo, lumingon siya sa likod. Ayan, meron ding Grandet. Sa tingin mo hindi ko masasabi kung alin ang katawan mo kapag kinokontrol mo ang iyong aura at pamimilit. Sabi ni Yefan na may masamang ngiti. Oo nga, ang sulok ng mga mata ni Grandet ay kumaibot, at medyo hindi mapakali ang tanong niya, paano mo masasabi ang pagkakaiba? Alam ko ang mga batas ng iyong mga eroplano. Ngunit, naiintindihan mo ba ang mga batas ng aking mga eroplano? Tanong pabalik ni Yefan. Saglit na natigilan si Grandet, hindi niya talaga alam kung anong plane rule si Yefan. Kasi dati, parang hindi naman kailangan. Bagamat halos hindi ito kayang labanan ni Yefan, makikita na si Yefan ay isang taong nakakaunawa sa mga batas ng mga eroplano, ngunit tila hindi malakas ang mga batas. Sa katunayan, ang mga batas sa eroplano ni Yefan ay talagang hindi mahalata. Pagkatapos ng mga taon ng masipag na pagsasanay, tunay na pinagkadalubhasaan ni Yefan ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada sa larangan ng puso at espada. At sa pamamagitan ng pag-aaral ng lahat ng bagay ni Ji Xuanyuan na bumalik sa puso, ang pinakamataas na plane level sword intent law, unti-unting pinagkadalubhasaan ni Yefan ang kanyang sariling walang katulad na sword intent plane law ng nakapag-iisa. Ang lahat ng bagay ay bumabalik sa puso, pagkatapos ng lahat, ay isang uri ng pag-iisip kay Ji Xuanyuan. Ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan ay nangangailangan ng puso ng lahat ng bagay na gamitin niya, putulin sa isang espada, at tipunin ang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Ngunit ang, walang kapantay, ni Yefan ay hindi, supremo, kung tutuusin. Alam ni Yefan na hindi malalampasan ng purong imitasyon si Ji Xuanyuan. Sa makatwid, pagkatapos na humanap ng threshold, si Yefan ay nagpatuloy sa pag-unawa ayon sa kanyang sariling pag-iisip. Ang iyong phantom law ay talagang mahiwaga. Sayang. Sa aking paningin, anumang batas ng eroplano ay hindi makikita. Anumang oportunismo ay walang kabuluhan. Walang pakialam na sabi ni Yefan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Grandet at ngumisi, mayabang na bata. Ang swerte mo lang. Talaga. Nagkibit balikat si Yefan, bakit hindi mo subukang muli at tingnan kung maaari pa akong linlangan ng iyong multo? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, gumalaw na si Yefan, umikot sa hangin, at naglaslat sa likod niya gamit ang isang backhand sword. Gaya ng inaasahan, nasa likod niya si Grandet, tahimik na nagko-condense ng isang multo, malapit ng umatake. Si Yefan ay hinulaan ng maaga na si Grandet ay gagawa ng hakbang. Bago makagawa ng matagumpay na galaw ang multo ni Gelangtai, nabasag na ito ng espada ni Yefan. Paano ito posible? Natigilan si Grandet. Nailok na ni Yefan ang kanyang tingin sa kanyang katawan. Sa mga mata ng itim na gintong apoy, ang figure ni Grandet ay dapat na isang purong enerhiyang katawan. 13 magkakasunod na hiwa. Inangat ni Yefan ang hegemony body at pinakawalan ng katawan ng Sword God. Ngunit ang mga phantom ng Sword God ay biglang nag-overlap, na lumikha ng 13 phantom. Ang hakbang na ito ay nagmula sa paggamit ni Yefan ng kanyang daan-daang sword spirit mula sa shore of the land. Direktang gawing isang dosina, o kahit 12-dosenang ang katawan ng Sword God, at agad na gumamit ng compact na tuloy-tuloy na pag-atake sa isang malaking lugar. Gamit ang katawan ng unang Sword God, pinutol niya ang higanteng espada, at ang sumunod na dosenang mga katawan ng Sword God ay nagsimula ring indayog ang higanteng espada. Sa bawat oras na ang espada ay laslas, isang malalim na lamat ang lilito sa lupa. Ang magulong black and gold sword intent brilliance ay umungal at umungal, na tinatakot ang mga dragon. Sa oras na ito, sapat na ang lakas ng sword intent na inilabas ni Yefan para patayin ang lahat ng dragon. Kahit si Grandet ay makakaiwas lang, kapag lumaban siya ng husto, grabe kung hindi siya mamamatay. Si Grandet ay patuloy na nag-condensate ng mga multo at sinubukang iwasan ito, ngunit nalaman niya na kahit paano niya ibahin ang posisyon ng kanyang katawan, sa tuwing umaatake ang katawan ng Sword God, tiyak na inaatake nito ang kanyang katawan. Nagulat si Grandet. Mahuhusgahan talaga ng lalaking ito ang kanyang katawan sa isang iglap. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.